Nang magising ang bida natin, mahigpit na siyang nakatali, at tinawag siya ng dalawang itinuturing niyang kapatid na isang kahihiyan sa kanilang pamilya dahil wala siyang mana. Binigyan sila ni Krono ng nakamamatay na tingin para ipakitang patay na sila sa paggawa nito. Pero tumawa lang ang mga gunggong at naglagay ng pain para sa halimaw mismo sa ibabaw ng ulo niya. Ngayon ay inis na ang bida natin, at ang susunod niyang tingin ay sapat na para takutin sila ng matindi at patakbuhin ng mabilis hanggat kaya nila. Ngunit bago siya makawala, isang mas malaking problema ang lumitaw. Isang malaking halimaw na rhino, ang boss ng gubat na ito, at gutom na ito. Sumugod ito para kainin ang bida natin na parang maliit na merienda, pero mabilis na kumilos si Krono, at ang tanging nalasahan ng rhino ay ang lubid. Hindi pinalampas ng galit na rhino ang nangyari at ginawa ang lahat para hulihin ang bida natin, pero madali niyang naiwasan ang bawat atake, at pagkatapos ay naging pagkakataon na niyang umatake. Samantala, ang mga pasaway na nag-iwan sa kanya sa gubat para mamatay ay nakabalik na sa kanilang mansyon. Pero pagkapasok pa lang nila, nakarinig na sila ng malalakas na yabag. At sa sumunod na sandali, tumalsik ang pinto papasok ng kwarto at humampas ang isang pasaway sa pader. Gulat at takot na takot ang lahat nang mapagtanto nila kung sino yon. Ang bida natin yon na bumalik bitbit ang ulo ng rhino at nandito siya hindi para maglaro. Walang makapaniwala sa kanilang mga nakita. Kilala nila ang batang ito na si Sieg bilang isang talunan na walang mana at walang kapangyarihan. Kaya anong nangyari sa kanya? Ang pinakamalakas na swordsman na si Krono na kasi ang kumokontrol mayon sa katawan niya. Nakuha niya ang kanyang ikalawang pagkakataon sa katawang ito matapos mabigong talunin si Gilgran, ang Necromancer King, na sumira sa kanyang nayon at ginawang mga undead ang lahat ng kaibigan ni Krono. Hindi man lang pinatawad ng tarantadong iyon ang asawa niya. At para lang inisin ang bida natin, sinaksak nito ang undead na katawan ng asawa niya mismo sa harap niya. Pagkatapos ay isinumpa ni Gilgran si Krono na tuluyang nagtanggal ng kanyang mana at itinapon siya sa mga undead na dati niyang pamilya. Hindi mapapalampas ng bida natin na mabuhay ang halimaw na ito at namatay siya na may matinding uhaw sa paghihiganti kaya narinig ng madilim na Diyos ang panawagan niya. Pumayag ang Diyos na ibalik siya sa mundo ng mga mortal para lang makita kung paano siya maghihiganti pero may isang limitasyon. Maaari siyang gumamit ng walang hanggan at hindi mapipigilang mana sa loob lamang ng 3 minuto araw-araw. Ngayon, balik sa kasalukuyan. Nakatingin ang iba ng may gulat at takot, nagtataka kung paano nagbago ng ganito si Sieg habang umaapaw ang mana mula sa katawan nito. Hindi pinapansin ang kanilang mga pasaring, sumagot na lang siya na walang silbi ang mag-isip ng sobra dahil isa lang naman ang layunin niyang makamit. Taglay ang kanyang kapangyarihan, tinawag niyang gunggong si Gilgran at nag-utos na harapin ito. Natulala lang ang ibang mga bata na walang prenong iniinsulto ni Sieg ang pinuno ng pamilya ngayon. Isang tao ang mabilis na lumapit para harapin si Sieg. Ito ay isang babaeng may maikling buhok na gustong magpanggap bilang matapang na prinsesa. Wala talagang ideya si Krono kung sino ang babaeng ito, basta may binubulong-bulong lang ito. Nagsimula siyang insultuhin ito dahil hindi nakikisama sa ibang mga kapatid at malupit ang pakikitungo sa kanila, pero wala pa ring ideya ang bida natin kung anong nangyayari. Humingi siya ng paumanhin para sa kanya sa lahat, at sinigurong mapapagalitan ng tama ang Young Master na ito. Pagkasabi nito, hinila niya ito ng mabilis at biglang umatras palayo, na nag-iwan sa kanilang lahat na naguguluhan. Pagsapit ng gabi, pupunta tayo sa susunod na eksena kung saan magkasama sa kwarto ang Young Master, at ang babaeng ito na labis na nadidismaya at kinukwestiyon ang ginawa niyang pagpasok ng ganoon. Nariyan ang nakakabahalang parteng baka magtanim ng galit kay Sieg ang iba mamaya, pero wala talagang pakialam si Krono doon at tinawag lang siyang nakakainis. Pinagalitan niya ito sa pagiging bastos ng pananalita nito, na ipinagdidiin ng kapangyarihan ang nasusunod sa bahay na ito. At kung sakaling maging kaaway niya ang mga ito, habang wala man lang siyang mana, magiging kalunos-lunos ang kahihinatnan nito. Sa totoo lang, ang pag-iisip pa lang tungkol dito ay nagpapanginig na sa kanya sa takot. Kakaiba para kay Krono ang reaksyon niya, at nakumpirma niya ng lubusan na si Sieg ang tanging tao sa pamilya na hindi kayang gumamit ng mana. Umiyak ang babae at pinunasan ang kanyang mukha. Bilang katulong niya, napansin niya ang bawat kilos nito mula noong bata pa sila. Nakita niya ang mahirap na pinagdaanan nito, ang hirap na ginagawa niya araw-araw, at ang lungkot ng hindi pagiging makagamit ng mahika. Kahit na ang mana ay bahagi ng bawat tao, ilan lang sa populasyon ang kayang paghusayin ito para makagawa ng mahika o kakayahan sa swordsmanship. Sa 7 antas ng mana, ang ilan sa mga kapatid niya ay nasa ika-4 na layer na, habang si Sieg ay wala man lang pag-asang makapagsimula. Madilim ang buhay para sa kaawa-awang bata. Lagi siyang kinamumuhian ng buong pamilya. Kahit ang kwartong ibinigay sa kanya ay nakakainsulto. Talagang nasasaktan ang katulong para sa kanya habang hinahaplos ang pisngi niya. Masyadong malambing ang katulong na ito sa bida natin, pero sa totoo lang ay itinuturo niya ang peklat sa liig na ibinigay ni Lord Gotcha sa bata noong 5 taong gulang pa lang siya. Mayroong ilang mga peklat na nakaukit sa buong katawan ng bata.
Naaalala ng katulong ang bawat isa sa mga ito, at lahat ng pagdurusa na dinanas niya. Nang may tunay na pag-asa at kabutihang loob, hiniling niya ang kaligtasan ng Young Master na labis na naguguluhan at nagdesisyon na lang sakyan ang gusto niya. Tiniyak sa kanya ni Chrono na magiging mas maingat siya, at kinuha nito ang tsaa at uminom, humihingi ng paumanhin sa walang katuturang pag-aalala na idinulot niya. Gumanda ang pakiramdam niya dahil dito, pero may isang tanong na bumabagabag sa kanya. Paano niya nagawang gulpihin ang mga kapatid niya kanina nang hindi man lang gumagamit ng mana? Agad na napagtanto ni Chrono na wala siya nang gamitin niya ang kanyang mga kakayahan. Ang totoo, hindi rin niya alam kung paano gumagana ang sarili niyang kapangyarihan at na hindi na siya sisig. Dahil sa inis, sinimulan niya itong paratangan ng paggamit ng maduming taktika. Nakisakay na lang ang bida natin at sumang-ayon sa kanya. Napabuntong hininga ang katulong sa pag-aalala, natatakot na may masamang mangyari kay Sig pagkatapos nito, pero sanay na siya rito. Isa pa, walang sinuman sa pamilyang ito ang inaayawan ang palihim na pag-atake simula pa lang. Sakto nang magtatanong na sana si Chrono tungkol kay Gilgran, may kumatok sa pinto mula sa isang gwardiya na ibinabalitang bumalik na ang kanyang ama at ipinapatawag siya sa bulwagan. Wala talagang ideya ang bida natin kung sino itong tinutukoy na ama, hanggang sa makarating siya sa harap ng silid nito at tuluyang harapin ang nanlilisik na presensya ni Gilgran na sinisigawan siya bilang isang walang kwentang anak. Natauhan siya sa pangit na katotohanan. Kasalukuyan siyang naninirahan sa katawan ng anak ng kanyang pinakamatinding kaaway. Inutos ni Gilgran na lumapit ang bata, habang pilit pa ring pinoproseso ni Chrono ang pagkabigla niya, ayaw maniwala na siya ang kawawang pasaway sa pamilyang ito. Buwisit na buwisit siya at naging determinado dahil sa pagkakataong maghiganti na ibinigay ng Diyos. Ngayon na ang perpektong pagkakataon ni Chrono na patayin ang lalaki at makamit ang kanyang matinding pangarap. Samantala, bumalot ang katahimikan sa dalawa sa gitna ng tensyon. Ang totoo ay hindi kayang magpalabas ng mana ni Chrono nang basta-basta ngayon, kaya parang hinarap niya ang kamatayan ng walang hawak na armas. Ipinagdidiinan ng pinuno ng pamilya na ipinatawag niya ang bata nang may dahilan, matapos marinig ang balita kung paano niya ginulpi ang isa sa mga kapatid. Una, gusto niyang marinig mismo sa bibig ng bata kung totoo nga ito. Para sagipin siya, nagsimulang humingi ng tawad ang katulong, nagmamakaawa para sa Young Master pero agad din siyang pinatahimik. Nanginig siya sa takot habang tinitiyak ni Gilgran na wala siyang intensyong parusahan ang bata, at nagtataka lang siya kung paano natalo ng isang batang walang mana ang isa sa mga mas malalakas na kapatid. Tiningnan ni Chrono ng masama ang kanyang matagal ng kaaway nang may matinding pagkasuklam, at bigla na lang nagpatawag ang kanyang ama ng isang napakaganda, ngunit nakakatakot na Hydra Undead. Ipinaalala ng lalaki sa kanyang mahal na anak na kapangyarihan lang ang tanging mahalaga sa pamilyang ito, at kung talagang may kapangyarihan ang bata, kailangan niya itong ipakita. Tinitigan ni Chrono ang halimaw na dapat niyang kalabanin, habang ginagawa ng katulong ang lahat para makisawsaw at pigilan siya. Nasa ika-6 na antas ang halimaw, isang nilalang na pangkalamidad na kayang umubos sa hukbo ng isang maliit na bansa ng ganoon kadali. At ang higanting halimaw na ito ay makakalaban ng isang batang walang mana. Ito ay isang totoong sitwasyon na parang bomba laban sa isang umiiyak na sanggol. Naglabas ng nakakalasong usok ang undead Hydra na bumalot sa buong kwarto, pero handang harapin ni Chrono ang lahat, at nakaligtas habang inililigtas ang katulong. Siyempre, nasunog ang bahagi ng kanyang braso. Pero ang nakakagulat ay kung paanong umabot sa ika-4 na layer ang Hydra na ito. Sa paano man, na-modify at napalakas pa ito ng husto ng kanyang ama. Ang pagtalos dito ng walang mana ay imposible, ngunit ang uri ng manang inilalabas niya ay hindi pa rin niya alam pati na ang magiging epekto nito pagkatapos gamitin. Tulad ng dati, walang pakialam ang taong ito kung anuman ang kailangan niyang gawin. Kumuha lang siya ng espada at sumigaw ng pagdedeklara na papatayin niya ang anumang humarang sa daraanan niya upang makamit ang layunin niya. Palihim na kinorner siya ng undead Hydra sa lahat ng direksyon. Medyo alanganin ang lagay nila habang sumisigaw sa pag-aalala ang katulong. Hanggang sa isang hiwa ang hindi lang bumiyak sa isang ulo, kundi maging sa buong katawan ng Hydra na naghiwa-hiwa sa undead ng pira-piraso. Gulat pero natutuwa ang ama niyang si Gilgran sa kakaibang kinalabasang ito. Pinanood niya ang kanyang anak ng may matinding interes, habang lumilitaw na nakapaglabas si Chrono ng lakas na higit pa sa ika-7 layer. Kaya nakakapagtaka kung paano niya nakuha ang ganitong lakas simula pa lang. Talagang napahanga si Gilgran. Ang nagpapagulo sa isipan ng bida natin ay kung paanong hindi man lang gumalaw sa pwesto niya ang necromancer na ito. Para bang wala lang sa mga mata ni Gilgran ang level na ito, kaya napaisip si Chrono kung may itinatago pa ba itong alas. Kahit ano paman, gusto lang bugbugin ng bida natin ang lalaking ito, kaya itinutok niya ang kanyang espada kay Gilgran, at tinuring na ito ang susunod niyang makakalaban. Ipinapakita ng napakagandang sining ang refleksyon ni Gilgran na nakaukit sa espada ni Chrono. Inutusan niya ang kanyang espada na paslangin ang sarili niyang ama, na tila medyo natutuwa pa. Nakiusap ang katulong at nagmakaawa sa batang master na tumigil na. Ang anumang higit pa rito ay maaaring humantong sa kanyang sariling kamatayan.
Gayunpaman, mahigpit na inutusan ni Crono si Pel na lumayo, dahil kung maglakas loob itong humarang, tadtarin niya ito ng pino. Dahil sa nakakatakot na banta na yon ay pansamantalang nawalan ng malay si Pel, na talagang nakakatawa, dahil sa tuwing nakikipag-usap ang babaeng ito sa sinuman, nahihimatay siya sa hindi malamang dahilan. Sa madaling salita, nakatitig si Mini Gilgamesh sa kanyang masamang ama na tuwang-tuwa sa nakikita sa mga mata ng kanyang anak. Ang katotohanan na nagawa niyang patayin ang isang undead Hydra ay nagpapatunay na nasa ibang level na siya. Ang kanyang mana pa lang ay sapat na para himatayin ang katulong. Malayong malayo ito kumpara sa Sig na kilala ni Gilgran, pero naku-curious siya kung ano ang susunod nitong galaw. Gamit ang kanyang galit, idineklara ng Sword Saint na hihiwain at pupunitin niya ang kanyang ama dito at ngayon mismo. Sumugod siya gamit ang isang abilidad na nakatutok sa leg ng hari. Ngunit nang tumama ang atake, nawala na ang kanyang ama at biglang sumulpot sa kanyang tabi, sabay tuhod at sipa ng malakas kay Crono na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Kahit na mayroon siyang nakakabaliw na lakas, nangingibabaw pa rin ang kapangyarihan ni Gilgran nang mag-teleport ito sa harapan ng kanyang anak pagkatapos ng ilang sandali, para ipaalala sa kanya na maging alerto. Ang sumunod na tira ay halos bumawi sa buhay ni Crono habang gumugulong siyang muli sa lupa. Ginagawa siyang parang bola ng football ni na Messi o Ronaldo, ngunit patuloy pa rin siyang umaatake, nilalabas ang madilim na pulang mana upang subukang hiwain ang kanyang ama muli. Agad na na-neutralize ni Gilgran ang atake, at muling inihampas ang bata pababa, patuloy siyang tinatalo sa bawat paghaharap. Totoong mahina pa rin ang bata, ngunit ang pagkakaiba ng lakas mula noon at ngayon ay sobrang layo na. Talagang nagtataka si Gilgran kung paano nakuha ni Sig ang nakatagong potensyal na ito, iniisip kung resulta ba ito ng sarili nitong dugo. Samantala, nakararanas ang ating bida ng matinding presyon hanggang sa hindi na siya makabangon mula sa lupa. Ito rin ang eksaktong skill na ginamit ni Gilgran noon. Ang mana ng kanyang ama ay sadyang naiba sa lahat, dinudurog ang sinumang hahadlang sa kanya. Kahit walang ideya ang bida natin kung ano ang itinatago ni Gilgran, nakatitiyak siyang kamatayan ang naghihintay sa kanya kung magpapatuloy ito. Sa ngayon, halos sumisigaw na sa loob niya ang kanyang instincts bilang isang Sword Saint. Ang isiping mamatay at matalo sa ikalawang pagkakataon ay nakakahiya. Hindi man lang siya makapaghiganti para sa sinuman sa kabila ng pagkakataong ito. Minaliit lang ni Gilgran ang bata, at tinanong kung wala na ba itong sasabihin pa. Inalis niya ang presyon at in-enjoy ang katahimikan ng bata bilang isang nararapat na sagot. Habang umaalis, itinanim ng pinuno ng pamilya ang panuntunan ng pamilya sa kanyang isipan, ipinapaalala sa kanya na ang tagumpay lamang ang katarungang magkakaroon siya. Dahil sa pagpatay ng bata sa Hydra, napatunayan niya ang kanyang katarungan, na siyang tanging dahilan kaya pinapatawad niya ang maling inasal ni Sig kanina. Sa katunayan, masaya pa si Gilgran na magbigay ng pabuya, anumang pabuyang gustuhin ng bata. Ang buong sitwasyong ito ay kaawa-awa para kay Crono, na pilit na minamaliit ng kanyang pinakamatinding kaaway. Muling bumaha sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang mga mahal sa buhay, ngunit wala na siyang kinatatakutan pa dahil minsan na siyang namatay. Sa halip na kumilos ng padalos-dalos, sa pagkakataong ito ay balak ng Sword Saint na gawin ang lahat para magplano ng paghihiganti, at mangalap ng lahat ng impormasyon tungkol sa kanyang ama. Para sa pabuya, humiling si Crono sa kanyang ama na ipakita sa kanya ang mga undead na kinokontrol nito, na pumukaw sa interes ni Gilgran dahil sa kakaibang hiling ng bata. Inutusan siya ng pinuno ng pamilya na sumunod, at nang gabing iyon, pumasok sila sa isang tila labirintong silid. Isang bagay na gustong-gustong malaman ni Gilgran ay kung bakit biglang nagka-interes ang kanyang anak sa mga undead. Pinalabas ni Crono na naghahanap siya ng kapangyarihan, tulad ng naramdaman niya sa Hydra kanina. Ang pagnanais niyang maging malakas ay nagpahanga kay Gilgran, ngunit bigla na lang tumigil ang ating bida na parabang umaabot na sa kanya ang labis na pagod at halos hindi na makasabay ang kanyang katawan. Siya nga pala, nakakaranas siya ng backlash mula sa kanyang mana ability, na talagang masamang balita dahil kung mahihimatay siya ngayon, palalagpasin niya ang lahat. Alang-alang sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya at mga tauhan, kailangan niyang siguraduhin hindi siya babagsak. Ipinaalala nito sa kanya ang isang matamis na eksena mula sa isa sa mga flashback niya bilang ang dakilang Sword Saint. Kahit na mukha siyang isang gigatsyad na mapanganib, palaging nagagawang pakiligin ng kanyang matamis na asawa ang kanyang puso kapag ipinapakita nito ang kanyang damit. Nagpanggap na walang pakialam si Crono, hanggang sa hawakan siya nito sa kwelyo para ipaalala na kailangan niyang maging mas magandang idolo para sa mga nasa imperyo ng Kiltia. Gusto nitong maging maayos ang itsura niya, kaya inayos nito ang kanyang kwelyo, at pinuri siya na mukha siyang kamangha-mangha. Ang kanyang ngiti pa lang ay sapat na dahilan para patuloy na lumaban ang lalaking ito, upang tanggihan ang pagkahimatay dahil sa matinding determinasyon. Wasak na wasak si Crono dahil hindi niya nailigtas ang kanyang asawa mula sa tarantadong ito, pero nasasabik din siyang patayin si Gilgran balang araw. Sa wakas, nakarating din sila sa lugar kung saan itinatago ng kanyang ama ang lahat ng undead nitong mga halimaw.
Ang unang reaksyon ay nakakabahala para sa ating bida na hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Isang dagat ng mga asul na halimaw ang nagkalat sa loob ng pasilidad. Hindi man lang alam ni Crono kung ano ang kanyang pinapanood. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Gilgran na ang mga patay na nilalang ay walang emosyon o anumang kagustuhan, ngunit paminsan-minsan, nakakahanap siya ng isang nakakaintrigang undead. At sa pagkakataong ito, nakakuha siya ng isang kawili-wili. Isa itong babaeng walang tigil sa pag-iyak, palaging lumuluha, na para bang may pinapangarap siyang makasama. At, gaano man ito kalupit at nakakadurog ng puso, ito talaga ang sariling asawa ng ating bida. Ibinahagi ni Gilgran na hindi ito tumigil sa pag-iyak kahit na nawalan na ito ng buhay, na nagpahanga sa kanya sa hangganan ng determinasyon ng tao. Ang mas nakakalungkot, hinihimok pa siya ng pinuno ng pamilya na lumapit at tingnan ito, ang mismong undead na umaabot kay Crono na para bang kilala siya nito. Ang makita siyang ganito ay nagpapapulo sa dugo ng ating bida. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay malapit ng sumabog at hiwain si Gilgran sa lalamunan, ngunit pinigilan niya ang lahat ng kanyang galit at kalungkutan para sa tamang pagkakataon. Determinado siyang ipaghiganti si Hana, ngunit una, kailangan niyang ibunyag ang mga lihim ng kapangyarihan ng kanyang ama kahit na mga hulugan pa ito ng pagtawid sa dagat ng dugo. Ang paghaharap hindi lamang sa labirinto ng mga patay, kundi pati na rin sa kanyang sariling asawa, ay hindi madaling kalimutan para sa ating bida. Nasa kanyang kama siya habang iniisip ang kalagayan ni Hana. Bumubuhos ang ulan, ngunit ang patuloy na nag-aalab na pagnanais na maghiganti ay nasusunog sa kanyang loob, nang angako na papatayin niya si Gilgran ng tuluyan. Kinabukasan, may mga taong dumating sa kanyang pinto, binabati ang batang master. Ngunit sa kanyang laking gulat, gising na ang bida natin. Nahihiya ang katulong dahil pinaghintay niya siya, at agad na inasahang maipagtimpla siya ng mainit na tsaa. Ginawa niya iyon, ngunit napansin niyang hindi man lang ito gumalaw sa kanyang pwesto. Sa isang banda, ang sarili nitong alaala mula sa karanasan noon ay patuloy na bumabagabag sa kanya, bagamat nag-ipon ito ng lakas ng loob at humingi ng paumanhin para sa inasal nito noong isang araw. Ang maganda rito ay kahit papaano'y nagising na niya ang lahat ng kanyang mana. Si Peli na yata ang pinakamasayang tao sa lahat. Ngunit habang pinupuri niya ang ating bida, abala si Crono sa malalim na pag-isip, naghahanap ng mga paraan kung paano papatayin si Gilgran o tutuklasin ang mga misteryo sa likod ng kapangyarihan nito. Sa kabila ng pagkaligaw sa malalim na pag-isip sa buong gabi, naiintindihan niya na laban sa isang kalaban na ganoon kalakas, hindi ubra ang mga patagong pag-atake. Kahit na may karanasan siya bilang isang swordsman, alam niyang limitado lamang ang impormasyong mayroon siya. Akala ng katulong ay inis talaga siya rito at naiyak dahil inakala nitong siya ang problema. Umiiyak ang babae rito na hindi man lang alam na hindi naman siya ang dahilan ng mga problema nito. Nilinaw ni Crono na hindi niya ito nilalayong baliwalain, kundi nawala lang siya sa sariling pag-isip. Ngunit ang balisang munting katulong na ito ay parang karaniwang nobya na nag-aakalang galit ka sa kanya dahil lang nahuli ka ng kaunti sa pagsagot. Sa pagkadismaya, tinanong niya si Pel kung mayroon ba siyang ideya o impormasyon tungkol sa mana ni Gilgran. Tinaas niya ang puting bandila dahil imposibleng may alam ang isang katulong tungkol dyan. Ngunit ang nakakawili, itinuro niya na naiba ito sa komposisyon at humihigop ito ng buhay kapag malapit siya. Sinasuportahan din ito ang naging karanasan ni Crono. Ang mana ay dapat na isang banayad na puwersa ng buhay, ngunit mula sa lalaking iyon, tila ito ay direktang kabaliktaran ng lahat ng dapat ipahiwatig ng mana, na parang isang black hole na lumalamon ng buhay. Napakaraming tanong ang naiwan tungkol sa kapangyarihan ni Gilgran, ngunit nag-aalala si Peli para sa bukas tungkol sa pagsusulit kahit hindi pa gumagaling ang mga sugat ng batang master. Nalilito, nagtanong ang ating bida tungkol sa mga detalye ng tinatawag na pagsusulit na ito. Nagulat ang katulong dahil nakalimutan niya ang araw ng pagsusulit kung saan ang mga umabot sa 10 taong gulang ay inaasahang lalahok. Pagsasanay ito ng pamilya ni Gilgran, pero sa tingin ni Crono ay pagsasayang lang ito ng oras. Kinailangan siyang paalalahanan ni Peli na kailangang makilahok sa pagsusulit na ito bilang bahagi ng pamilya. Ang hindi paglahok ay nangangahulugang direktang pagpapatapon. Ang mga mahihina ay hindi kailanman pinapayagang manatili sa bahay, na patuloy na nakakadismaya sa ating bida. Kinukwestiyon ni Crono kung bakit sobrang nahuhumaling si Gilgran sa kapangyarihan. Mas desidido pa siyang makakuha ng kapangyarihan kaysa kay Virgil mula sa Devil May Cry. At muli, maaari rin itong may kinalaman sa sikreto ng kanyang lakas. Naisip ng bata kung maaari ba siyang mapalapit kay Gilgran kapag pumasa siya. Kinumpirma ito ng katulong dahil sasali siya sa guard unit kapag nagtagumpay siya. Ibig sabihin ay magiging isang mababang uri siyang sundalo na maaaring kumuha ng direktang utos mula sa kanyang ama na sapat ng dahilan para sa ating bida. Sa susunod na eksena, matatagpuan natin ang ating sarili sa arena ng training grounds ng pamilya. Narito rin ang mga kapatid na ginawang parang aso habang naglalakad palapit si Crono para sumali sa iba. Ang makita ang kanilang kapatid na si Sig dito ay isang pang-insulto para sa iba.
Hindi nila lubos maisip na ang isang walang kwentang anak sa labas na walang mana ay sasali sa pagsusulit ng ganito samantalang maaari na lang sana niyang kunin ang pagkakataong maipatapon. Akala nila ay yumabang na siya dahil sa nakaraang laban nila na itinuturing lang nilang isang tsamba. Tinawag ni Pel ang batang amo at pinakiusapang mag-ingat kahit panay ang sabi nito na magiging maayos lang siya. Sa totoo lang, medyo nag-aalala rin siya sa limitasyon ng katawan ni Sig, pero malaking problema rin ang mapalayas. Kailangan niyang mapalapit kay Gilgran para matuklasan ang pinagmulan ng lakas nito. Ang pagsusulit na ito ang perpektong pagkakataon para makapasa sa pagsubok, malaman ang mga sikreto, at maipagpatuloy ang paghihiganti niya. Habang abala siya sa pagpaplano sa pagpatay sa kanyang ama, isang grupo ng mga siga ang lumapit sa talunan na walang mana at tinanong kung ano ang ginagawa niya rito. Patuloy nila siyang ininsulto dahil sa pagiging duwag na dapat sana ay tumakas na lang. Hinamon siya ni Lord Zach dahil nagmamatapang siya sa isang pagsusulit na hindi para sa mga payatot na bata. Bago pa siya makapagsalita, pinalipad ng ating bida ang kanyang kamao malapit sa mukha nito bilang babala. Sa kabilang banda, litong-lito si Zach at nagtataka kung ang mahinang atake ba na yon ay isang suntok na. Tinawag siyang nakakainis ni Krono at nang hindi binabawi ang kamao, nagbigay ng matinding puwersa sa parehong pwesto na parang 1-inch punch ni Bruce Lee. Bigla itong nagpatumba at nagpawalang malay sa payaso pagbagsak ng katawan niya sa lupa. Napakalakas ng pagkakapatumba sa kanya, kaya bumula ang bibig niya at nakataas pa ang puwet. Matatawag itong isang ritual ng panghihiya. Gustong-gustong malaman ni Krono kung may iba pang gustong manggulo sa kanya, habang litong-lito ang iba kung paano siya biglang gumaling sa hand-to-hand combat. Sa gitna ng gulo ng mga bata ay dumating ang guro para panatilihin ang kaayusan. Ang lalaking ito ay may nakakapagtakang haba ng bigote, pero inutusan niya silang lahat na magtipon para sa simula ng pagsusulit. Ipinaliwanag ang mga patakaran sa 23 na kalahok na lahat ay kwalipikadong sumali sa pagsubok na ito. Sabay-sabay na sumang-ayon ang mga kandidato. Ang susunod na mangyayari ay napakasimple lang. Susubukin ng pagsusulit na ito ang lakas ng bawat inapo ng lahi ni Gilgran upang patunayan ang halaga nila sa pamilya. Base sa kanilang ipapakita, maaari silang payagang makapasok sa guard unit ng pamilya na direktang nagtatrabaho sa ilalim ni Gilgran. Isa itong unit ng mga elite. Sa halip na isang mababang ranggo ng mga sundalo na inakala noong una, ang trabaho nila ay magprotekta, pumatay, at mag-alis ng anumang banta. Nakasalalay lang ang pagpasa sa magiging resulta ng pagsubok na ang paraan ng pagsusulit ay isang survival test laban sa mga uhaw sa dugong halimaw. Tanging ang mga batang makakaligtas sa brutal na laban kontra sa mga halimaw ang makakapasa dahil taon-taon may mga kandidatong namamatay sa kagubatang ito at itinatapon ng pamilya. Panghuli, may isang karagdagang patakaran para sa taong ito. Ginulat ni Gilgran ang mga kandidato sa kanyang pagdating kaya nakuha niya ang respeto ng lahat. Habang nakaluhod sila sa harap niya, nagkatinginan ang bida natin at ang kanyang matinding kalaban. Labis pa rin siyang nagagalit sa pag-isip na pinaglalaruan nito ang kanyang asawang naging undead. Pinigil ni Krono ang kanyang galit dahil gusto niyang pumasa sa pagsubok, lumuhod siya sa harap ng pinuno ng angkan at nagbigay ng respeto kay Gilgran. Napansin ng walang hiyang ama ang nararamdaman niya pero nanatili ito sa pakay nito at ipinaliwanag ang karagdagang patakaran ng kasamang undead. Maliwanag na bawat isa sa kanila ay bibigyan ng undead na makakasama nila sa misyong ito. Ang layunin ay protektahan ito gamit ang kanilang buhay na parabang isang pagsasanay sa pagprotekta sa kanilang Panginoon. Sa tingin ko ay mahuhulaan nating lahat kung saan ito patungo. Bawat kandidato ay nakaposas kasama ang isang undead na halimaw. Pero ang problema, pinutol na rin ni Gilgran ang supply nila ng mana. Sa madaling salita, kapag bumagsak sila sa pagsubok ay hindi na sila mabubuhay muli kaya sa pilitan ang pagprotekta sa kanila. Nakita ni Krono ang kanyang sarili na malayo sa itinalagang undead para sa kanya na sa kabutihang palad ay hindi ang asawa niya. Ang nakakainis na parangal na iyon ay napunta sa isa sa mga kapatid niya na tinawag siyang kasuklam-suklam na undead. Sa sandaling ito ay nag-aapoy sa galit si Krono at naiintindihan na sinasadya talaga ni Gilgran na gawin ito. Hari ng pang-inis ang lalaking ito at sadya siyang ginagalit para lang paglaruan. Gayunpaman, interesado ang pinuno ng pamilya na makita kung paano papatunayan ng mga kalahok mayong taon ang kanilang lakas, habang gustong-gusto ng tapusin ni Krono ang pagsubok na ito para mapatay ang lalaking ito. Ang unang pagsubok ay para sa kaligtasan. Pinapunta ang mga kandidato para ipakita kung ano ang kaya nilang gawin at masaya silang paluguran ang kanilang ama sa misyong ito. Sabik na sabik si Krono na lalong mapalapit kay Gilgran. Ito lang ang tanging daan na meron siya. Kahit ano pang uri ng pagsusulit ang ibigay nito sa kanya ay walang kaso. Bilang Sword Saint, ang tanging mahalaga lang sa kanya ay ang ipaghiganti ang pagkamatay ni Hana. Sa isa sa mga pakikipag-usap niya kay Pel kanina, sinabi nito sa kanya na ang isang pamilya ay nasusukat sa pamamagitan ng lakas nito. Ang pagsasanay sa pamilyang ito ay nagsisimula sa pagkasilang. Inutusan ng mga bata na manghuli ng mga hayop at halimaw hanggang sa mga tao balang araw. May mga umaabandona pa nga sa sarili nilang mga kapatid.
Tanging ang pinakamalulupit lang ang nakakaligtas. Ngunit para sa mga katulad niya, malupit ang tadhana. Umaasa siya na maaalala ng batang amo ang mga salita niya, kahit hindi naman talaga ito nakaka-relate sa nararanasan nila. Matapos siyang manahimik, nagsimula siyang maglabas ng pagkainis kung paano ang bawat isa rito ay laging puro lakas ang bukang bibig. Hindi nakikita ni Crono ang halaga ng mga tradisyon ng pamilyang ito, pero nalaman niyang ganito na sila sa loob ng ilang dekada. Gayunpaman, kilalang-kilala ang pamilyang ito hanggang sa puntong pati ang mga karatig bansa ay nirerespeto ang lakas nila. Ito ang talagang nagpagulo sa bida natin dahil hindi na dapat lumagpas pa sa isang martial house ang impluensya ng pamilyang Gilgran. Wala naman talaga silang ipinaglalaban o pinoprotektahan, pero ipinagpipilitan nilang ituro ang halaga ng lakas. Habang marami siyang nalalaman ay mas dumarami ang misteryong bumabalot sa mga sikreto ni Gilgran at ng iba pa. Pinayuhan siya ng kanyang katulong na sundin ang mga tradisyon dahil kung mismong si Gilgran ay hindi kumilala sa kanya, mapapalayas siya. Gusto lang nitong manatili siya rito hanggat kaya niya. Pabalik sa kasalukuyan, ang undead ni Hana ay itinalaga sa pangit at blonde na ito na nagpupumilit humingi ng ibang undead, lalo na't sadyang naiba ito at pilit siyang pinapabagal. Gayunpaman, sinabi ng tagasuri na hindi pwedeng tutulan ang mga desisyon ng kanilang Panginoon, lalo na't ang mga kadena ay nilagyan din ng sariling mahika ni Gilgran na matatanggal lang kapag namatay ang undead. Naiinis pa rin ang kapatid na ito dahil kailangan niyang kalagkarin ang pabigat na ito kumpara sa iba. Ang nakakagulat, sumingit si Gilgran at inutusan ang bata na gawin ang gusto niya dahil hindi naman mahalaga ang kalagayan ng undead. Iminungkahi niya sa bata na lumayas kung magmamatigas ito na agad nagpabawi sa mga sinabi nito at nakaramdam ng bagong kumpiyansa para magtagumpay. Nang makarinig ng sapat, tumalikod ang Panginoon at pinayuhan ang mga bata na gawin ang lahat ng makakaya nila. Kinilig ang bata sa sinabi niya na parang isang batang babae pero inagaw ni Crono ang pansin ng diretsong kausapin ang kanyang ama. Mayroon siyang gustong sabihin kaya huminto si Gilgran para pakinggan siya. Ibinahagi ng bata na siguradong papasa siya sa pagsusulit pero gusto niyang panatilihin siya ng necromancer na malapit sa tabi niya. Hindi masyadong sineseryoso ni Gilgran ang mga salita niya at naglaho sa paningin kasabay ng pagpapaliwanag na nakadepende ang lahat sa lakas na ipapakita ng bata. Matapos siyang umalis, napasama si Crono sa nakakainis na kapatid na isinisigaw na hindi siya nagbibigay respeto sa kanilang Panginoon. Kinausap siya ng bida natin sa nakakapanakot na tono para ipaintindi na kung magkakaroon ng kahit isang dalos ang undead na yon, sisiguraduhin niyang mamamatay siya sa sarili niyang mga kamay. Pagkasabi nito, tumalikod siya at umalis, at iniwang lito ang lalaking blonde na walang ideya kung anong nangyayari. Sa halip, itinuring ng lalaki na isa itong hamon ng pakikipagkumpetensya na hindi siya dapat sumuko. Umarte ang taong ito na parang gustong maging pangunahing tauhan, habang walang pakialam si Crono sa walang kwentang tulad niya. Tinapos na ng tagasuri ang mga paghahanda at naniniwalang oras na para simulan nila ang pagsusulit. Ang apoy na ipinagkatiwala ng kanilang Panginoon ay nag-alab at naghudyat ng simula na lumamon sa buong katawan ng bawat kandidato. Sa halip na sunugin sila, isa pala itong mahika para ilipat sila ng lugar kaya agad silang naglaho sa hangin. Nag-aalala ang katulong habang si Crono ay nasa isang kagubatan na puno ng mga mahiwagang halimaw. Siya at ang kanyang putol-putol na kasama ay dapat na makaligtas. Nahulaan ni Crono na marahil ay hindi rin ganoon kalayo sa kanya ang iba. Nagsimula ang paglalakbay sa kanyang paghahanap sa mga malalapit na lugar pero wala siyang nakitang kahit isang kandidato kaya napaisip siya kung may proctor ba na nagbabantay. Ang nakakatuwa, may mensaheng nakasulat sa lupa na nagsisilbing gabay ng mga patakaran para mabuhay sa loob ng 3 araw sa kabubatan habang pinoprotektahan ang undead. Nang maalala ang pilosopiya ng pamilya, inisip ni Crono na medyo nakakabaliw na kailangan niya pang patayin ang sarili niyang mga kapatid para lang manguna sa pagsusulit na ito. Sa pamamagitan ng pagsusulit na ito, matutuklasan niya ang dahilan sa walang hanggang pagkauhaw ni Gilgran sa kapangyarihan. Pagkatapos noon, isang napakaganda at dambuhalang ibon ang umatake sa kanya. Hindi nag-aksaya ng oras ang mga halimaw na magpakita agad kaya nakabuti ito para sa kanya upang hindi na niya kailangang hanapin pa sila. Inatake siya ng pangit na ibon habang wala siyang kinatatakutan dahil minsan na siyang namatay. Tumangging gawin ang parehong pagkakamali sa kanyang pangalawang pagkakataon, iniwasan ni Crono ang atake nito at naniwala na ito ang pinakamabilis na paraan para makamit ang kanyang layunin. Habang ipinangakong papasa sa pagsusulit na ito bilang sig. Nang tumalon palayo sa undead, madali niyang ginupit ang halimaw na naging sanhi upang bumagsak sa lupa ang mga putol nitong bahagi ng katawan. Tapos na agad ang unang laban, at bumabalik na sa kanya ang karanasan niya bilang isang sword saint. Habang katatapos pa lang niyang patayin ang isang halimaw, may isa na naman, na ngayon ay isang lightning gorilla na sumugod para durugin siya gamit ang lakas nito. Nakakainis na agad ang pagsusulit dahil sa matinding pagpupumilit ng mga halimaw. At dahil dumanas ng 2 pagkatalo kay Gilgran, nasa mood siyang tapyasin ang lahat ng haharang sa kanyang daan bilang isang warm-up.
Hindi ipinakita ang laban kahit iniisip niya kung sapat na ba ito para pumasa o kung sinusuri ba ng mga proctor ang kanilang mga score. Biglang nakaramdam si Krono ng atake mula sa gilid at mabilis niya itong hinarang. Ang sumalakay ay isang mayabang na bilyako na pinuri si Seg sa kanyang bilis kahit wala itong mana. Hindi alam ni Krono kung anong problema ng lalaking ito. Walang balak bumati ang nakakakilabot niyang kapatid, umaasang mapatay muna ang mga mahihina tulad ni Seg na nakaharang sa kanyang daan. Ang hitsura ni Krono ay parang, ulol, pwede ba? Halika rito at kainin mo ang alikabok ko. Paulit-ulit na ipinagmamalaki ng mga payasong ito ang kalokohang lakas ang lahat, at sawang-sawa na si Krono rito, kaya ipapakita niya sa kanila kung ano ang tunay na kapangyarihan. Walang mana rito, walang mana roon. Tuturuan sila ni Krono kung paano tanggapin ang pagkatalong ito. Nagsimula ang laban ng sumugod ang bumbong na ito, akalang mananalo siya kung mauuna siya. Lumaban pa siya ng madumi nang gumawa siya ng patagong pag-atake gamit ang kanyang peking braso. Bilib ang bida natin sa kakapalan ng mukha ng batang ito. Sumabog sa kanya ang bag na parang granada, ngunit imbes na mamatay, sinalo lang ito ni Krono na parang wala lang. Sa susunod na eksena, biglang umiwas ng mabilis ang bida natin at hiniwa ang mga bukong-bukong nito sa pinakakarumal-dumal na paraan, dahilan para bumagsak ang gago sa lupa. Kanina, gumawa siya ng ilusyon para lokohin ang kanyang kalaban, at salamat sa halumigmig ng kabubatan, mas naging epektibo ang ilusyon sa katawan ni Seg. Walang ideya ang bata sa kung ano ang sinasabi niya. Samantala, sinabi ni Krono na noong panahon niya, marami na siyang nakitang mga lalaking katulad ng payasong ito. Sa mga binti pa lang nila, alam na niya kung anong klaseng atake ang gagamitin nila. Ganoon din sa kanilang mga ekspresyon. Naging libangan na niya ang basahin ang galaw ng mga manlolokong ito na parang isang nakabuklat na libro. Dinurog ng bida natin ang peking braso nito dahil sa pangangahas nitong maliitin siya kahit konti. Habang nakadapa at nagmamakaawa para sa kanyang buhay, sinubukan ng mayabang na gago na umatake ulit ng patago. Pero muli siyang nabugbog ng tapakan ni Krono ang kanyang mga kamay. Pinilit niya ang tangang ito na tumigil sa pagwawala at matuto naman kahit minsan. Napagtanto ni Mini Gilgamesh na mas magandang estratehiya ang atakihin ang undead imbes na ang kalaban. Umaasa sa ganitong mga taktika ang mga gagong tulad niya. Bumabagabag pa rin sa kanya ang pag-iisip na nakakulong si Hana, kasama ang iba, kaya pinutol niya ang braso ng undead ng gagong ito, pinutol ang koneksyon, at agad siyang diniskwalipika. Ipapatapon ang batang ito. Isinumpa niya ang kanyang kapalaran, sumisigaw ng mga insulto, habang naglalakad palayo si Krono, determinado na huwag nang gumawa ng kahit isang pagkakamali mula ngayon. Ang pagpatay kay Gilgran ang pinakaprioridad niya anuman ang mangyari. Habang pinapanood ang labanang ito, inobserbahan ng isa sa mga taga-suri ang resulta. Nabigla siya na ito rin ang batang master na walang mana kanina. Ibang antas na ang lakas na mayroon siya ngayon. Lumipat tayo sa panig ni Hana, na natigil kasama ang duwag na kapatid habang hinahabol sila ng isang napakalaking obre. Ang halimaw na ito na kasing lakas ng isang atleta ay may arang, kaya hindi madali para sa kanya ang makaligtas. Napansin ng halimaw ang presensya niya sa likod ng malaking bato at mabilis na tumakbo para durugin ito. Muntik nang hindi makatakas ang lalaking blonde at nagsimulang tumakbo para sa kanyang buhay, alam niyang yari siya kung magkamaliman siya. Pinapanood din ng tagasuri ang labang ito at alam niyang ito na ang katapusan. Hindi kakayanin ni Gurika ang ganitong klaseng kalaban. Walang patid na hinahabol ng halimaw ang biktima nito. Pinapagod na ni Gurika ang kanyang sarili para lang tumakbo ng mabilis. Mas pinapahalagahan niya ang kanyang sariling buhay kaysa sa ideyang maipapatapon siya, kaya umasa siya sa posibilidad na gamitin ang undead bilang pain. Ngunit pinanghinaan siya ng loob dahil sa mga nakakikilabot na salita ni Krono na nagpapigil sa nauna niyang binabalak. Alam niya kung anong nangyayari rito. Ang ibig sabihin ni Krono sa kanyang mga salita, inisip niya itong isang paanyaya ng tunggalian. Nasabik si Gurika na tanggapin ang hamon, nagnanais na ipakita ang kanyang pinakamagaling na sarili sa harap ng kanyang kalaban. Sa halip na tumakbo, bigla siyang tumigil at direktang hinarap ang halimaw. Hindi naging maganda ang resulta dahil parang sinabi ng halimaw na, layas sa paningin ko, gago, at sinampal siya na parang insekto. Kahit pa ganoon, hindi tumakas ang blonde, kundi direktang lumaban, na nagpabigla sa tagasuri sa kanyang pag-atake. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, nakaranas ang blonde ng matitinding pinsala sa bawat atake. Dagdag pa rito, nababalot ng mana ang arrank na halimaw, nakatayo ng pagkataas-taas sa harap niya bago siya tapusin. Katapusan na niya sana ito, pero may ibang plano ang bida natin at lumapag na parang isang superhero, malinis na hiniwa at pinunit ang braso ng halimaw. Hindi inaasahan ni Gurika at ng halimaw ang kanyang pagdating, habang si Krono ay nagliliwanag sa magandang kulay ng mana. Mukha mang pagliligtas ang kanyang biglaang pagdating, pero naiinis lang ang bida natin dahil nabigo ang blonde sa kanyang misyon. Masaya siyang umabot siya sa tamang oras para kay Hana, idinidiin na kung talagang gusto ni Gurika na gumamit ng mana, dapat ay napagtanto niya ang malaking agwat ng kanilang lakas. Siya nga pala,
Totoong iniisip ng blonde na pumunta rito ang bida natin para iligtas ang kanyang karibal, na parang nililigtas ang isang prinsesa. Iniutos ni Krono sa kanya na sundin ang kanyang mga utos kung gusto pa niyang mabuhay pagkatapos ng labang ito. Umungal ang halimaw habang nagpapanggap na matapang si Gurika, sinasabing mag-isa niya rin namang papatayin ang halimaw. Nakatutok ang mata ng bida natin sa kanyang asawang patay na tila umiiyak. Dinurob siya ng matinding kirot. Hindi masukat ang hangarin niyang mailigtas siya. Sa puntong ito, nandidiri ang blonde sa kakaiba nilang ugnayan, iniisip kung nahuhumaling ba si Egg sa mga MILF at inang bangkay. Bukod doon, nagpapakasarap lang si Gilgran habang pinapanood ang buong pagsusulit sa pamamagitan ng kanyang globo, walang pakialam sa mga namamatay dahil sa pagiging mahina. Iniisip ng kanyang alalay na kahit isa o dalawa ay makakaligtas sa pagsusulit. Sumulyap ang mga mata niya sa Arank na halimaw, ang mahiwagang hayop na hindi naman dapat naninirahan sa kagubatan. Ngumiti ng may kagalakan ang necromancer, kinukumpirma na hindi talaga ito dapat kasama sa pagsusulit. Para sa kanya, isa lang itong libangan kahit na magiging napakabagsik na pagsubok ito para sa mga bata. Parang langit at lupa ang pagkakaiba sa lakas ng Arank at Brank na mga halimaw. Walang kahit isang 10 taong gulang na makakatalo sa nilalang na ito, lalo na't may espesyal na kakayahan ang partikular na halimaw na ito. Tungkol sa kakayahang iyon, pinadaloy ng nilalang ang kanyang mana at pinatubo ulit ang braso nito na parang si Piccolo. Ito ay isang napakabilis na kakayahang magpagaling at magpatubo ng parte ng katawan. Sumuko na si Gurika at gusto nang tumakas, binabaliwala ang mga babala ni Krono. Itinuturing sila ng halimaw bilang sunod nitong bibiktimahin at sinugod sila, pero paspas na hinarang ni Krono ang atake na nagligtas sa kanilang buhay. Pinalis niya ang nilalang, pero ang pangunahing inis niya ay sa tangang ito na sumusuway sa mga utos at nagiging target tuloy nito. Ipinakita ng Arank na halimaw ang ikalawa nitong kakayahan, na nagpakawala ng malalakas na pagsabog mula sa gulugod nito, na bawat isa ay naiwasan ni Krono, pero labis na nakakainis harapin. Ang mga tinik na pinapakawalan nito ay bumubulusok sa napakabilis na bilis. Hindi rito tumitigil ang halimaw. Gumagamit din ito ng tuloy-tuloy na pagpapagaling upang pabilisin ang proseso. Nang mapansin ang bilis nitong magpagaling, kumilos na si Krono, alam niyang may kinalaman ang kanyang ama sa nangyayari. Una, tinagpas niya ang braso pero tumubo lang din ito kaagad. Masama ang sitwasyon dahil sa bilis na ito, walang hanggan na magpapagaling ang halimaw. Sa kasamaang palad, hindi maipalabas ng bida natin kahit kalahati ng kanyang mga teknik bilang Sword Saint dahil pinapanood siya ng kanyang ama at ng mga taga-suri. Sa madaling salita, limitado ang kanyang mga opsyon at hindi niya maipakita ang kanyang pinakamagaling na husay sa espada, kaya pinakamabuti na lang ang umiwas. Hindi maaaring malantad ang lihim ng kanyang reinkarnasyon. Natatakot si Krono na mapahamak si Hana, pati na rin ang kanyang pangunahing layunin. Hinarap niya ang Arank na halimaw, alam niyang hindi niya makokontrol ang banta kung lumilipad ang kanyang isip. Kinalma niya ang kanyang sarili bilang Sword Saint, habang si Gurika ay nagulat kung paano naging ganito kalakas ang isang mahina't talunan. Wala sa mood ang bida natin na makipaglaro sa kanya at inutusan ang blonde na tumahimik. Nang mahigpit na hinawakan ang kanyang espada, nagpalabas ang lalaking ito ng bugso ng mana na may iba't ibang kulay. Nabigla ang taga-suri, at kahit totoo na hindi niya pwedeng ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, ayaw rin naman niyang mamatay rito kaya balak niyang gamitin ang Gluconian swordsmanship at sirain ang halimaw sa isang atake lang. Gamit ang tiwalang iyon, sumugod siya sa laban para sa huling atake. Habang nagpaplano si Krono gawis na gamitin ang hindi gaanong kilalang Gluconian swordsmanship, lubos na nagitla ang mayordomo ni Gilgran nang makita pa lang ang halimaw sa kanyang harapan. Hindi inakala ng mayordomo kahit sa panaginip niya na magpapadala ang Panginoon ng isang modipikadong Arank na halimaw para sa pagsusulit. Naiintindihan niya na natural na napakataas ng inaasahan ng Panginoon mula sa mga batang nagdadala ng kanyang dugo, pero ang nakakabahala talaga ay 10 taong gulang pa lang sila na karaniwan sanay kakatigil lang sa pag-ihi sa kama. Habang nalulunod siya sa pag-aalala, biglang tumalon si Krono na nasa katawan ng batang si Sieg patungo sa halimaw nang may malinaw na layuning ganap itong puksain. Nagpakawala ang Arank na halimaw ng malakas at kumikinang na ataking kulay lila. Ngunit sinalubong ito ni Krono ng buong tapang gamit ang sariling atake na umaapaw sa ginintuang aura. Habang marahas na nagbabanggaan ang dalawang nakasisindak na puwersa, napaihi si Gulika sa kanyang salawal sa sobrang takot habang pinapanood ang lahat sa malapit. Mabilis na pinabora ni Krono ang laban nang malinis niyang hiwain ang parehong braso ng halimaw. Pinuputol ang mga ito mula sa balikat habang nag-iwan din ng malalim na hiwa sa kaliwang bahagi ng singit nito. Gayunpaman, hindi pa rin niya natapos ang halimaw dahil karamihan sa atensyon niya ay napunta sa maayos na pagsalag sa naunang atake. Lalo pang natakot si Gulika nang mapansin niya kung paano ganap na nawasak ang lupa sa paligid nila mula pa lang sa kanilang laban. Gaya ng inaasahan, agad na nagpagaling ang Arank na halimaw mula sa lahat ng mga sugat nito at pinatubo pa ang dalawang naputol na braso nang walang anumang problema.
Nang makita ito, medyo kinabahan si Crono dahil mabilis na nauubos ang kanyang mana. Alam niya na kung magpapatuloy ang laban sa ganitong bilis, hindi na siya tatagal. Sakto namang itinuro ng walang kwenta niyang kapatid na si Gulika ang isang patay na lalaki sa malapit na nadamay sa mga atake kanina. Tinanong niya ng malakas kung sino kaya ang lalaking iyon. Sinabi ni Crono na siguro siya ang proctor na nakatalagang magbantay ng maigi sa kanila at namatay ang kawawang lalaki nang umatake ang halimaw. Sabi ni Gulika na hindi niya inasahang may proctor pala na nagbabantay sa kanila. Pagtingin ni Crono sa patay na lalaki, biglang napako ang kanyang mga mata sa isang napunit na mata ng dragon, pero naglalabas pa rin ang asul na apoy. Agad niyang napagtanto na malamang ay ginagamit ito ng ama ng katawang ito para bantayan ang kanyang mga anak. Naging kampante si Crono rito dahil hindi na niya nararamdamang may nagmamasid pa sa kanya. Agad na nagbigay ito ng ideya sa ating bida, at sa wakas ay gumaan ang pakiramdam niya para malayang magamit ang kanyang Kilcha swordsmanship. Naging seryoso siya dahil gusto niyang tapusin ang laban bago pa may maipadalang isa pang proctor at nang hindi mabunyag ang kanyang mga sikreto. Nang makita ang gintot itim na aura na lumalabas sa kanya, tinanong ng walang kwentang kapatid si Seg kung ano talaga ang balak niyang gawin. Tuluyan siyang binaliwala ng ating bida at agad na sinimulan ang unang estilo ng espada ng swordsmanship na kilala bilang Hawkwind. Literal na naglabas ng mga hiwang parang anino ang atake at hinati ang halimaw sa maraming piraso ng sabay-sabay. Ang Kilcha swordsmanship ay may 7 sikat na porma na sinasabing nilikha ng pinakaunang sword saint ng imperyo. Lumalabas na ang mga maalamat na estilo ng espadang ito ay nagmula sa katotohanang ang bawat isa ay orihinal na ginamit para patayin ang isa sa 7 mahiwagang halimaw. Sa puntong ito sa mahiwagang mundo, si Crono lamang ang kaisa-isang taong kayang gamitin ng tama ang lahat ng 7 pormang iyon. Pagbalik ng kwento sa laban, tumalon pataas ang ating bida at ginamit ang ika-4 na estilo ng espada na tinatawag na Snake Blade. Gayunpaman, napilitan siyang tumalon patalikod matapos muling mabigong tuluyang patayin ang halimaw. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin sa inis, at napagtantong hindi talaga makasabay ang maliit at marupok na katawang ito sa kanyang mga galaw, kaya agad siyang sumugod muli para sa isa pang estilo ng espada. Habang tumatalon pataas, literal niyang hinila pa itaas sa ere ang undead na nakatali sa kanya. Saka siya bumagsak pababa gamit ang ikatlong estilo ng espada na kilala bilang Rhino Horn. Samantala, ginagamit ni Lord Gilgran ang kanyang madidilim na kapangyarihan sa pagtatangkang bawiin ang kristal na ginagamit niya para bantayan ang kanyang mga anak matapos din itong mabasag sa kalagitnaan ng laban. Napansin ng mayordomo ang kanyang ngiti at nagtanong kung anong nangyari, ngunit walang sinabi ang Panginoon bilang sagot. Sa puntong ito, bumalik na naman sa orihinal na anyo nito ang mahiwagang halimaw matapos muling tumubo ang bawat paa at laman loob na nawala rito kanina. Nang makita itong tumayo muli, inihanda ni Seg ang kanyang sarili para sa isa pang atake. Ilang beses na siyang nakatama ng direkta, pero hindi naging sapat ang alinman sa mga yon. At ngayon ay muli siyang nag-alala dahil mabilis na nauubos ang kanyang mana. Napagpasyahan niyang gamitin ang kanyang nakatagong alas at pasensyosong naghintay sa tamang pagkakataon habang buong bilis na sumusugod papunta sa kanya ang arang na mahiwagang halimaw. Mabilis na nagtago si Gulika sa likod ng isang bato bilang pag-iingat dahil ayaw niyang madamay at matulad sa proctor na namatay kanina. Nang lumundag ng sapat na malapit ang mahiwagang halimaw, pinakawalan ng ating bida ang ikalawang estilo ng espada ng Kilcha swordsmanship na kilala bilang Fighting Dog's Cage. Ikinulong niya ang halimaw sa loob ng hawla at ginamit ang pamamaraan para matukoy ang eksaktong lokasyon ng core ng halimaw na nakatago sa katawan nito. Nang malaman niya kung nasaan ito, sinundan niya ito ng isa pang malinis na hiwa at sa pagkakataong ito ay hinati sa dalawa ang halimaw habang sabay na binabasag ang core nito para tuluyan na itong patayin. Habang nadudurog ang core, napansin niya ang mga bakas ng pagkalikot dito at agad siyang nagalit nang mapagtantong malamang ay si Gilgran ang may pakagagawan nito. Nang makita ang lahat ng ito, hindi makapaniwala ang walang silbing kapatid na si Gulika sa nasaksihan ng sarili niyang mga mata. Wala pa siyang nakitang gumamit ng swordsmanship sa ganitong nakakatakot na paraan noon at bigla niyang napagtanto kung gaano nakadelikado ang kanyang sariling posisyon. Gayunpaman, kahit ayaw niyang matalo sa kanyang kapatid, hindi na kinaya ng katawan ni Seg ang labis na pagod mula sa paggamit ng masyadong maraming kapangyarihan at bumagsak siya sa lupa sa sobrang sakit. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang malay, ngunit sa huli ay nabigo at tuluyang nawalan ng malay. Pagkawala ng kanyang malay, dali-daling lumapit sa kanya si Gulika para tingnan kung buhay pa ba siya. Pinagpawisan siya ng malapot habang nakatitig sa dambuhalang natalong halimaw na nakahandusay sa malapit. Saka naman muling nagbalik sa kanyang isipan ang mga alaala noong palagi siyang pinapaalalahanan ng kanyang ina na may mabigat siyang responsibilidad bilang anak ng ikatlong asawa ng Panginoon. Malumanay siyang binalaan nito na hindi niya kailanman palalagpasin ang kahihiyan na mapatapon siya. Sinabihan siya na dapat niyang gawin ang lahat para sa layuning iyon, kahit pa mga hulugan iyon ng pagpatay sa sarili niyang mga kapatid.
Nang maalala ang mga salitang iyon, dahan-dahang umiti ang bata, at naging lubhang malinaw na ang kanyang masamang intensyon. Sa paglipat ng eksena, natagpuan ni Crono ang sarili na nakatayo sa isang madamong parang habang nakabalik sa orihinal niyang katawan. Nagtaka siya kung nasaan ba siya, at kung paano siya napunta roon. Sa harap niya, napansin niya ang mga undead na ginawa mula sa mga bangkay ng dati niyang mga kasamahan. Isang kakaibang pakiramdam ang namuo sa loob niya, at bigla siyang sumigaw papunta sa kanila. Sa kanya napansin ang maganda niyang asawang si Hana na nakatayo sa likuran nila at may ngiti sa mukha. Nagsimula siyang umiyak habang dahan-dahang lumalapit sa kanya at marahang hinawakan ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. Subalit sa sumunod na sandali, muli siyang nag-anyong undead zombie matapos siyang baguhin ni Lord Gilgran at nagsimulang tumulo ang dugo mula sa kanyang katawan papunta sa ating bida. Biglang nagising si Crono mula sa bangungot at nakitang nakaupo sa tabi niya ang kanyang maid na si Belle. Tuwang-tuwa si Belle nang makita siyang gising na at agad lumapit para itanong kung ano ang nararamdaman niya. Dahan-dahang umupo ang bata habang hawak ang sumasakit niyang ulo, habang patuloy sa pag-aalala si Belle at sinabihan siyang huwag masyadong pilitin ang sarili. Agad na dumiretso sa punto ang ating bida at tinanong siya kung gaano na siya katagal walang malay. Sinabi niya sa kanya na 2 araw na ang nakalipas mula nang matapos ang mga pagsusulit at nagtanong kung wala ba talaga siyang natatandaan sa mga nangyari. Biglang bumalik sa isip niya ang mga alaala mula sa araw ng pagsusulit, at agad siyang nag-alala para sa kanyang undead na asawa. Nagmamadali niyang tinanong ang maid tungkol sa mga undead na ginamit noong pagsusulit at nalamang nakabalik na sa asyenda ang lahat ng nakapasa kasama ang kanilang mga undead. Nang marinig ito, mabilis na tinanong ni Crono si Belle kung nakabalik din ba ng ligtas ang talunang si Gulika. Kinumpirma ng maid na nakabalik din si Gulika at ang 3 iba pa. Nang marinig iyon, medyo nakahina rin ng maluwag ang ating bida dahil inakala niyang ginamit rin ng bata ang kanyang tagumpay para makapasa. Pero wala siyang pakialam doon, basta ligtas lang ang kanyang undead na si Hana. Saka namang ibinigay ng maid ang masamang balita na kahit buhay na nakabalik ang ating bida, sa 5 taong nakauwi, siya lang ang kaisa-isang bumagsak sa pagsusulit. Hindi makapaniwala si Crono sa narinig niya at agad na nakipagtalo, iginigiit na napakagaling niyang pinabagsak ng mag-isa ang isang pinahusay na mahiwagang halimaw. Matapos marinig ang kanyang reaksyon, maging si Belle ay bahagyang nagulat din. Samantala, nakatanggap ng katibayan ng pagpasa sa anyo ng mga badge ang 4 na bata, at tuwang-tuwa si Gulika matapos gumawa ng palihim at murang panloloko. Dumating ang mayordomo para batiin silang lahat at inamin kung gaano kahirap ang pagsusulit ngayong taon. Sinabi niyang masaya siyang makitang nakapasa ang 4 na kandidato, at sigurado siyang matutuwa rin ang Panginoon. Lalo pang natuwa ang mga nakapasang bata at nagsimulang magmayabang na sana ay mas marami pa silang natalong halimaw. Pagkatapos noon, ginawaran ng mayordomo ang 4 ng 3 araw ng espesyal na bakasyon na iniutos sa kanilang gamitin ng maayos para magpalakas at pagbutihin ang kanilang mga kakayahan. Pagkaalis nila, tahimik at masusing pinagmasdan ng mayordomo ang mga bata dahil nakaramdam siya ng kahina-hinala. Nabanggit niya na narinig niyang natalo raw ni Gulika ang isang arang na halimaw at diretsahan siyang tinanong kung ano ang totoo rito. Patuloy sa pag-arte ng may kumpiyansa ang walang hiyang kapatid na si Gulika, habang nagkomento naman ang may berdeng buhok na si Helios na nagawa pa niyang patayin ang halimaw na pumaslang sa kanilang proctor. Idinagdag pa ni Helios na narinig din niyang iniligtas daw ni Gulika ang naubusan ng manang sisig at kinuwestiyon siya nang may malinaw na pagdududa kung paano niya nagawa ang ganoong bagay. Iginiit ng walang silbing bata na hindi niya ibubunyag ng ganoon kabilis ang kanyang mga galaw dahil magkakaribal silang lahat. Pagkaalis ng may berdeng buhok, naiwan si Gulika na pinagpapawisan ng malapot at kabang-kaba pa rin sa lahat ng totoong nangyari. Muling bumalik ng bahagya ang kwento sa sandaling nawalan ng malay si Sig. Matapos maalala ang sinabi ng masama niyang ina, naging sakim ang walang kwentang kapatid at pinutol ang koneksyon ni Sig sa undead habang tuluyan ring pinatid ang kadena nito. Pagkatapos ay inimbento niya ang buong kwento, inaangkin na siya ang pumatay sa arang na halimaw at siya rin ang mismong nagligtas kay Sig. Kinalaunan, nang makaharap ng mayordomo ang Panginoon, sinabi niya na hindi pa rin siya makapaniwalang nagawa talaga ni Gulika ang lahat ng iyon. Naniniwala siya na nang mamatay ang proctor at mabasag ang kristal, ang manang naramdaman niya noong mga oras na iyon ay siguradong kay Sig, hindi kay Gulika. Tinanong niya ang Panginoon kung may bumabagabag ba sa isip niya. Pero nang sumagot ng wala ang Panginoon, agad siyang humingi ng paumanhin sa kanyang panghihimasok at umatras. Napangiti na lang si Lord Gilgran habang iniisip na may kakaibang nakahalo sa kanyang mga anak at nasasabik siyang tuklasin kung ano ito. Samantala, naglalakad-lakad sa paligid ng fountain si Gulika, labis ang sabik na makatanggap ng papuri sa kanyang ina matapos ipakita ang badge na nakuha niya. Alam niyang magagalit si Sig, pero naisip niyang saka na lang iyon problemahin. Maya-maya, narinig niyang tinatawag siya ng kanyang ina at masayang kumaway ng may pananabik. Subalit, biglang naudlot ang kanyang tuwa nang hawakan ng ating bida ang ulo niya
at galit na inihagis ang kapatid na nagpasalpok sa kanyang ina at naghulog sa kanya sa tubig ng fountain. Hindi maintindihan ni Gulika ang nangyari at nahihirapang bumangon habang nagtatanong kung anong nangyayari. Doon ay nakita niya ang kapatid na si Sig na nakatayo sa harap niya na may mga benda at nagtatanong tungkol sa kwentong kinakalat niya sa lahat na halatang sabik na sabik din itong marinig. Nang makita ang kapatid niya, agad na pagtanto ni Gulika na yari na siya at isang mahinang hindi lang ang nasambit niya. Nag-alangan sandali si Gulika habang sumulyap si Belle at ang kanyang ina na parehong kumbinsidong tuluyan nang ang nabaliw si Sig. Muling nagtanong ang ating bida at inalam kung may sasabihin ba siya para ipagtanggol ang kanyang sarili. Pagkatapos ay idiniin ni Sig na bumagsak siya sa pagsusulit kahit na siya ang nakapatay sa arang na mahiwagang halimaw. Hindi man lang sinubukan ni Gulika na ipagtanggol ang sarili, kaya mas diniinan pa ni Sig ang pagsasalita at sinabing ninakaw ng talunan ang lahat ng karangalan para sa nagawa niya. Binalaan niya ang palpak na kapatid na ang isasagot niya ang magdedesisyon kung makakaalis pa siyang buhay o hindi, ngunit kumilos lang na parang mangmang ang hangal at nagkunwaring walang alam sa sinasabi ni Sig. Iginiit ng may blonding buhok na gawa-gawa lang ni Sig ang lahat at walang pruweba sa paratang niya. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, malakas na ibinundol ng ating bida ang kanyang noo direkta sa mukha ni Gulika at pinalipad siya patawid sa fountain na parang batong tumatalbog sa tubig. Habang namimilipit na nakahawak sa kanyang ulo ang may blonding buhok, lumapit si Sig at idineklara na kung umamin ang hangal sa totoo ay bugbog lang ang aabutin niya. Pero dahil mas pinili niyang magsinungaling, biglang naging tunay na opsyon ang kamatayan. Nauutal sa taranta si Gulika, pero mabilis na pumagit na si Belle at sinabihan ang young master na tumigil dahil mahigpit na ipinagbabawal ang pagpatay ng miyembro ng pamilya sa loob ng mansyon. Halatang hindi nagustuhan ng ating bida ang bagong restriction na ito, pero agad na namang dumaldal si Blondie at iginiit na dahil hawak niya ang winning badge. Walang karapatan ang isang talunang walang badge na hamunin siya maliban na lang kung idadaan ito sa isang formal na duelo. Agad na nagkaideya si Sig dahil dito. Kaya nagpasya siyang ayusin ang lahat at tapusin ang mayabang na ito sa isang mabilis na duelo. Agad na nataranta si Blondie at desperadong humanap ng matatakasan, pero nilapitan siya ni Sig at sinabing makakatipid pa sila ng oras sa duelo dahil hindi na niya kailangang makinig pa sa mga walang kwentang daldal nito. Mahinang idinahilan ni Gulika na pagod na siya, pero pinutol agad ito ng kanyang ina bago pa siya makapagpatuloy at pinilit siyang tanggapin ang hamon. Ipinagmamalaki nitong sinabi na ipakita niya ang kanyang tunay na lakas at sinabing hindi ito magiging problema para sa anak na nakatalo umano sa isang aklas na halimaw ng walang kahirap-hirap. Bago pa man makapagpaliwanag si Blondie, hinawakan na siya ng ating bida sa kwelyo at inilublob ng diretsyo sa fountain. Napaubo at nabulunan si Gulika habang nagpupumiglas pero kalmadong nagtanong si Sig kung tatanggapin na ba nito ang duelo ngayon. Ipinunto pa niya kung gaano dapat ito kadali para sa isang taong may sapat na galing para makapasa sa pagsusulit. Tumanggi pa rin si Gulika at sinabing hindi niya ito tatanggapin. Kaya inilublob uli siya ni Sig sa tubig at sinimulang lunurin ang hangal hanggang sa tuluyan itong sumuko. Hinimok ng ina ang kawawang hangal na tumayo at lumaban ulit habang nanonood lang sa gilid ang ibang mga kapatid at naisip na tuluyan na talagang nabaliw si Sig ngayon. Takot at hindi makapaniwalang pinagmasdan ni Belle ang nangyayari. Pero sa totoo lang, naiintindihan din ng bida natin na ang pag-ipit sa isang spoiled brat na ganito ay malaking pagbaba sa dignidad ng dating Sword Saint ng Kilcha. Gayunpaman, sa kabilang banda, kailangan pa rin niyang mapalapit kay Lord Gilgran para malaman ang lihim sa likod ng nakakatakot na kapangyarihan ng necromancer at tuluyan itong matalo. Ito na lang ang natitirang paraan na naisip ng bida natin dahil pagkatapos niyang ma-reincarnate, walang kasiguraduhan na makakakuha pa siya ng ganitong pagkakataon sa buong buhay niya. Tinanong niya si Blondie sa huling pagkakataon kung ano ang desisyon nito at tuluyan nang bumigay si Gulika sa matinding pressure. Ngunit sa pagkakataong iyon, bigla silang naabala ng isa pang presensya nang humakbang palapit ang isang green-haired na kapatid at sinabing tama na ang kanyang mga nakita. Tahimik na nagkatinginan ang dalawang panig at mabilis na napansin ni Sig na hindi man lang niya naramdaman ang paglapit ng lalaki. Sinubukan niyang alalahanin ang pangalan ng estranghero pero biglang tinawag ni Gulika ang pangalang Helios. Inamin ng bida natin na wala siyang ideya kung ano ang talagang gusto ng green-haired na lalaki, pero ipinunto rin niyang wala siyang maramdamang anumang pagnanasang pumatay mula rito. Tinanong ni Sig kung nagbabalak bang maging tagapamagitan dito si Greenhead, pero agad na sumagot ang lalaki na hindi siya ganoon kalambot para dyan at sinabing mayroon muna siyang itatanong. Tinanong ni Helios si Sig kung siya ba ang nakapatay sa Arank Beast sa loob ng gubat, at sandaling tumigil ang ating bida bago sumagot ng isa pang tanong kung balak ba siyang tapikin nito sa likod kung totoo man yon. Agad na intindihan ni Helios ang kahulugan ng sagot na yon at inamin na anuman ang totoo. Hindi niya inaasahang ang walang kwentang si Blondie ang mismong makakapatay sa isang ganoon kadelikadong halimaw. Pagkatapos ay ipinagmamalaki niyang inilabas at ipinakita ang kanyang badge,
Saka inihayag na nakapasa rin siya sa pagsusulit kaya malugod niyang tatanggapin ang hamon ng bida anumang oras. Isang malakas na berdeng aura ang biglang bumalot sa lalaki na ikinagulat ng dalawang magkapatid. Inulit muli ni Helios na dapat siyang hamunin ni Sieg sa duelo dahil pagkatapos ng nakakaawang pagsusulit na yon, mukhang kinakalawang na rin ang kanyang combat skills. Sumagot lang ng ngisi ang bida natin habang desperadong sinusubukan siyang binalaan ni Gulika na nasa ibang level si Helios at walang sinuman ang talagang makakatalo sa kanya. Gayunpaman, kaswal lang na sinabi ng ating bida na wala siyang pakialam kung gaano man kalakas ang lalaki, bago niya ilabas ang sariling asul na aura at inihayag na nagsisimula na rin siyang mainip pagkatapos makaharap ang puro mahihinang kalaban. Dahil natatakot para sa kanyang master, sinubukan silang pigilan ni Bell pero sinabihan siya ng bida natin na huwag makialam. Pero nagpumilit pa rin ang Maid na sinasabing gumagawa sila ng malaking pagkakamali kapag hindi sila pumili ng tamang lugar para sa duelo. Kung hindi ito kikilalanin. Sa wakas ay tumingin si Helios sa Maid bilang pagkilala. Samantala, naasar naman si Sieg at nagtaka kung ano bang masama kung dito sila maglaban. Sumang-ayon ang green-haired na bata sa Maid at sinabing kapag dito sila naglaban, pareho silang mapapalayas. Mas lalo itong ikinainis ng bida natin at agad na sinimulang laitin si Gilgran. Pagkarinig sa sagot na yon, nagalit si Helios kung paanong may nakakapagsalita ng ganoon tungkol sa kanilang ama. Sinabihan niya si Sieg na deserve nitong mamatay ng 1,000,000 beses. Makalipas ang ilang sandali, nagtipon ang lahat sa duguang courtyard. Sinimulang ipagmayabang ng green-haired na bata ang kanyang mana powers, habang naglakad papasok ang bida natin na parang siya ang may-ari ng lugar. Huminto siya para tingnan ang mga nagkalat na emo school decorations, at naisip na isang malaking kalokohan ang ideyang ito ay isang formal na arena. Tinawag siya ni Bell at sinabihang huwag pilitin ang sarili. Ibinunyag niya na si Helios ang isa sa pinakamalakas na mandirigma sa magkakapatid, at lahat ng kumalaban sa kanya ay sinapit ang isang nakakapanindig balahibong kamatayan. Maagang napansin ni Lord Gilgran ang potensyal ng green-haired na bata, kaya pinayagan niya pa itong sumali sa mga misyon ng intermediate unit kahit 8 taong gulang pa lang ito. Sa halip na matakot, umiti pa si Sieg dahil masaya siyang sa wakas ay may makakalaban siyang malakas. Sumingit na naman ang Maid at sinabing kilala si Helios bilang White Rose Reaper. Napakabilis ng lalaki kaya hindi man lang nagkakaroon ng pagkakataong sumigaw ang mga kalaban nito bago mamatay. Sinabihan niya itong mag-ingat pero nagbitiw lang ito ng isang corny na banat na nagtatanong kung sasayaw ba si Helios habang may kagat na rosas. Bigla na lang, may malaking nahulog mula sa langit ng palibutan ng mga dambuhalang metal na pader na may spikes ang buong courtyard. Nagtaka ang bida natin kung ano ba ang nangyayari pero umisi at sinabing talagang ibinuhos na ng butler ang lahat para sa duelong ito. Dahil sa pagkainip, sinabihan niya ang green-haired na bata na tumigil na sa kakatayurian at simulan na ang laban. Naglakad si Helios palapit sa kanya na nababalutan ng berdeng mana at nagtanong kung handa na ba siyang mamatay. Hindi man lang natinag ang ating bida at sa halip ay sinabing kung matatalo si Helios, tatawagin na niya itong white idiot mula ngayon. Talagang tumama ito sa inis niya nang mangako ang green-haired na bata na ililibing siya nito ng buhay. Samantala, sa mga bench, labis na nagulat ang ibang mga kapatid na talagang hinahamon ng mahinang si Sieg si Helios. May ilang paggalaw sa balkonahe nang tuluyang magpakita ang mismong Big Boss. Labis nitong ikinagulat ni Helios at ng lahat ng nanonood. Agad na sinabihan ng butler ang lahat na tumahimik habang naisip naman ng ating bida na sa wakas ay nagpa siya ring magpakita si Gilgran. Agad na lumuhod ang lahat bilang paggalang maliban kay Sieg. Gayunpaman, mukhang hindi naman nababahala ang kanyang ama na kalmadong sinabihan ang magkalaban na gawin ang lahat ng makakaya nila. Sa loob-loob niya, sinabi ng ating bida sa kanyang sarili na ang duelong ito ay isa lamang hakbang para mapalapit sa taong pumatay sa kanyang asawa at ibunyag ang lahat ng mga nakatagong kasinungalingan tungkol sa kanya. Hiniling ng butler sa Big Boss na hudyatan ang pagsisimula ng laban na itinaas naman ang kanyang kamay. Isang maliit at umiilaw na bagay ang biglang lumitaw sa gitna ng arena na napag-alamang isa palang wine glass. Tinitigan ni Helios ang baso ng may matinding konsentrasyon, habang kumpiyansang umingiti lang ang bida natin sa kanya na parang hindi man lang sineseryoso ang lahat. Sa sandaling mabasag ang baso, sumugod agad ang green-haired na bata ng buong bilis. Halos hindi magawang harangin ng ating bida ang pag-atake gamit ang sariling niyang espada. Kahit na ganoon, patuloy niyang inasar si Helios na target na nito ang kanyang leeg simula pa lang at tinanong kung sinusubukan ba nitong magpa-impress sa mahal nilang ama na nanonood sa itaas. Pero hindi nagpaawat ang kanyang kapatid at muling umatake nang hindi nagsasayang ng kahit isang segundo. Naitulak siyang muli ng patalikod ng ating bida, pero agad na sumugod pabalik si Helios at leeg pa rin ang asinta. Nagtanong si Sieg kung may kakaiba ba siyang trip sa paghiwa ng leeg o kung ano habang hinaharang ang isa na namang pag-atake. Samantala, ganap na natulala ang ibang mga kapatid at nagtataka kung siya ba talaga ang mahinang Sieg na kilala nila noon. Nang sandaling iyon, biglang umilaw ng dilaw ang arena
at tuluyang gumanti si Helios at sinabing gusto lang niyang patahimikin ng tuluyan ang nakakainis na bibig na yon. Lalo pang nagulat ang ibang mga kapatid dahil ang kulay dilaw ay nangangahulugang umabot na sa at least level 4 ang mana. Patuloy at walang tigil sa pag-atake ang green-haired na bata habang si Sieg ay nakakaiwas lang sa ulan ng mga atake. Sa wakas, may tumamaring isang atake na nagpatalsik sa ating bida ng patalikod sa buong arena. Gayunpaman, nagawa niyang pigilan ang sarili bago pa man siya matuhog sa mga higanteng metal spike. Naisip niya sa kanyang sarili na napakagaling ni Helios para sa kanyang edad at napakahusay din ng kanyang mana control. Tapos bigla na lang umiti ang ating bida at sinimulang mag-power up na parang si Goku na nagiging Super Saiyan na naging dahilan para malaglag ang panga ng lahat. Pagkatapos ay tinanong ng bida natin ang kanyang kapatid kung ubra pa ba ang fighting style nitong iyon laban sa isa pang user ng level 4 mana. Dahil doon, hinamon niya muli si Helios at sinabihan ang basurang White Rose na galingan pa nito. Tulalang napatingin sa eksena ang lahat ng magkakapatid dahil walang sinuman ang nag-akalang magpapakita si Sieg ng ganitong klaseng nakakabaliw na lakas ng ganoon kabilis. Patuloy na lumalala ang matinding labanan habang tahimik lang na nanonood si Lord Gilgran sa lahat ng nangyayari na may banayad na ngisi sa kanyang mukha. Pabulong na sinabi ng necromancer na ipakita sa kanya ng kanyang mga anak ang tunay na lakas na patuloy nilang itinatago sa kaibuturan nila. Nanatiling litong-lito si Helios at nahihirapang unawain kung paanong ang tinatawag na manaless na brat ay bigla na lang umabot sa level 4 na mana ng ganito. Kinuwestiyon niya tuloy kung nakatanggap din ba ang bida natin ng blessing ni Lord Gilgran. Agad nakuha ng mga salitang ito ang atensyon ni Sieg dahil ganap na bagong impormasyon ito para sa kanya, kaya mabilis siyang nagtanong kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng blessing na yon. Patawang nagtanong ang bida natin kung may nagdadasal ba para kay Helios sa buong panahong iyon, ngunit inakala na lang ng kanyang green-haired na kapatid na nanahimik ito. Agad niyang naisip ang pinakamasamang posibleng konklusyon at inihayag na hindi niya matatanggap ang anumang katotohanang may ibang nakakatanggap ng pagkilala mula sa kanilang ama maliban sa kanya. Pagkatapos ay inayos ni Helios ang kanyang tindig nang umikot ang berdeng aura sa kanyang katawan at mag-transform ang kanyang espada sa isang pilipit na sandatang nababalutan ng matinik na baging. Hinamak ng bida natin ang sandata at tinawag itong isang buwig ng nakakadiring at gumagalaw na galamay para lalo pang asarin ang lalaki. Ngunit agad na inihampas ni Helios ang kanyang espada sa lupa at ginawang kumalat ng mabilis ang mga matinik na baging patungo sa ating bida mula sa lahat ng direksyon. Muntik nang hindi maiwasan ni Sieg ang nakakatakot na bilis ng pag-atake sa mga huling segundo. Agad siyang binalaan ni Bell na maging alerto habang ginagawan niya ng paraang makaiwas sa walang katapusang baging na patuloy na pumapalibot sa kanya sa lahat ng panig. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na maingat na hinuhugis ni Helios ang kanyang aura para sa eksakto at tumpak na pag-atake, samantalang ang kanyang sariling aura ay walang pakundangan at walang kontrol na lumalabas sa buong battlefield. Naiintindihan ng ating bida na napakabilis niyang masunog ang kanyang aura na parang isang baguhan na pinababayaang nakabukas ang lahat ng gripo ng sabay-sabay, kaya kung tatagal ang laban, malalagay siya sa malaking dehado. Nalulungkot din siya sa katotohanang hindi niya hayagang magamit ang kanyang Kilchas word techniques sa harap ng lahat ng mga Gilgran at sa wakas ay na-realize niyang hindi na talaga dapat niya basta-bastahin ang laban na ito. Diretso siyang sumugod sa mga matinik na baging bago pakawalan ang isang diskarteng napakalapit sa maalamat na Kilchas word arts. Tinuring ni Sieg na isang mapanganib na sugal ang kilos na iyon, pero sa kaibuturan niya, iniisip niya kung kaya niyang muling bumuo ng katulad sa Cage of the Fighting Dog technique gamit lamang ang instinct. Napansin ni Helios na medyo bumagal ang mga galaw ng bida, kaya agad niyang sinubukang samantalahin ang pagkakataong iyon gamit ang isa pang atake, ngunit nagawang harangin ng ating bida ang atake sa tamang oras. Habang unti-unting nawawala ang alikabok sa battlefield, pinagmasdan ni Lord Gilgran ang sagupaan ng may halatang pagkadismaya, na naging dahilan para agad na mataranta si Helios sa loob-loob niya. Malakas na idineklara ng kapatid na may berdeng buhok na siya lamang ang karapat-dapat na tumanggap sa basbas ng Panginoon at hinding-hindi niya hahayaang agawin sa kanya ang posisyong iyon ng isang tulad ni Sieg. Sumagot naman ang ating bida at tapat na nagtaka kung paano ba naging ganito kahibang ang sinuman sa isang baliw na tulad ni Lord Gilgran. Umatungal si Helios at nagpakawala ng isa pang malupit na pag-atake habang sinasabing ang ganting ito ang tuluyang tatapos sa ating bida. Ngunit biglang sumabog mula kay Sieg ang isang napakalakas na alon ng aura at walang kahirap-hirap na sinalag ang atake. Sa sandaling iyon, naalala niya na ganito rin ang nakasanayan niyang paraan ng pakikipaglaban noon sa nakaraan niyang buhay bilang Chronogaius. Kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon, palagi niyang pinipilit na lampasan ang bawat balakid, at walang halaga sa kanya ang mga maliliit na abala basta't makapagbitiw siya ng isang huling tira na may dalang absolutong lakas. Gumuhit ang isang kumpiyansang ngiti sa kanyang mukha bago niya inihagis patalikod si Helios gamit lamang ang purong lakas,
habang ang kapatid na may berdeng buhok at ang buong manonood ay hindi makapaniwala sa pagtatapos ng kanyang transformasyon. Ngumiti si Lord Gilgran ng may matinding interes matapos masaksihan ang huling anyo ng isang mandirigmang ganap na nababalot ng nag-aapoy na aura, habang ang mga kidlat ay rumaragasa sa paligid ni Sig na halos nagmukhang isang super saiyan sa mundong pantasya. Tahimik at gulat na patuloy na nanonood ang mga tao, habang kalmadong sinabi ni Sig na personal niyang puputulin ang bawat matinik na baging ni Helios bago pa man tuluyang magwakas ang labanang ito. Labis na nagulat si Helios sa biglaang paglakas ng kanyang kalaban. Sumugod ang ating bida gamit ang kanyang palakol na gawa sa mana, habang bahagya namang naiwasan ng batang may berdeng buhok ang atake at napaatras ito. Ang puwersa mula sa pag-indayog nito ay patuloy na umabante at tuluyang winasak ang isang malaking bahagi ng pader sa arena. Hindi pa rin makapaniwala ang mga manonood, nagtataka kung ito ba talaga yung dating mahinang si Sig. Maging si Bell ay lubos na natulala at nagtaka kung ano na ba ang nangyari sa kanyang Young Master. Tinignan ni Helios ang pinsalang nagawa sa likuran niya at tinawag itong isang napakabulok na diskarte. Tinanong niya kung ginaya lang ba ng ating bida ang kakayahan niyang mag-ibang anyo. Agad na sinabihan siya ni Sig na huwag masyadong magyabang at tinawag pa itong isang malaking damo. Agad namang nainis dito ang batang may berdeng buhok at sinabing titingnan nila kung sino ang huling tatawa. Pagkatapos ay sumugod ito ng napakabilis, ngunit hindi man lang nakitang kinabahan ang ating bida habang madali niyang iniiwasan ang bawat atake. Labis na ikinainis ni Helios nang wala na siyang matamaan sa kanyang mga atake. Patuloy siyang inasar ng ating bida at sinabing tulad ng mga damo, patuloy na kumakalat kahit saan ang kanyang mga baging, ibig sabihin ay kailangan niyang putulin ito mula mismo sa mga ugat. Kasabay nito, hinampas niya ng palakol ang lupa, dahilan para mapilitang umatras si Helios ng ilang hakbang. Mas na-offend ang binata sa pangit na pamamaraan ng pag-espadang ginamit laban sa kanya, ngunit bigla siyang natahimik nang sulyapan niya ang balkonahe. Tiningnan niya ang kanyang ama at napagtantong hindi na siya pinapanood ni Gilgran at sa halip ay nakatuon na lamang ang buong atensyon nito kay Sig. Tuluyang nadurog ang batang may berdeng buhok dahil unti-unting gumapang ang takot sa kanyang puso. Pinagpawisan ng malamig si Helios at naisip kung tuluyan na ba siyang pababayaan. Nagsimulang magtubig ang kanyang mga mata habang paulit-ulit na sinasabing hindi ito maaari. Dahan-dahang pumatak ang mga luha sa kanyang mukha nang sabihin niyang siya dapat ang espesyal na anak, na siya lang ang tunay na kailangan ni Gilgran, at siya lang ang karapat-dapat na tumayo sa tabi ng kanyang ama. Biglang sumeryoso ang ating bida nang mapansin ang pagbabago sa kanyang kalaban. Unti-unting naging itim ang mga mata ni Helios habang isinisigaw niya na siya lang ang mananatili sa tabi ng kanyang ama habang buhay. Nagulat si Sig dito dahil isang madilim at nakakapangilabot na enerhiya ang biglang lumabas mula sa katawan ni Helios. Nagtaka ang ating bida kung ano na ang nangyayari habang patuloy na nagdadaldal ang batang may berdeng buhok na siya ang pinili. Nagsimulang kumalat ang mga lilang marka sa katawan ni Helios, at napagtanto ni Sig na ito siguro ang basbas na paulit-ulit na pinag-uusapan ng lahat kanina. Isinigaw ng batang may berdeng buhok ang pangalan ng kanyang ama bago biglang umungal ng napakalakas. Habang may nakakabaliw na ngiti sa kanyang mukha, idineklara ni Helios na papatayin niya si Sig sa oras ding yon. Agad siyang sumugod at muling nagbanggaan ang kanilang mga sandata. Nagawa ng ating bida na salagin ang atake, pero sa pagkakataong ito, hirap na hirap talaga siyang manatili sa kanyang pwesto. Sinabi niya sa kanyang sarili na ang ganitong lakas ay hindi normal para sa isang tulad ni Helios. Una, naroon ang nagmutate na rank na halimaw noong entrance exam, at ngayon, binabago rin ni Gilgran pati ang mga tao. Samantala, tahimik na umiti ang necromancer habang pinapanood ang kanyang dalawang anak na naglalaban ng buong lakas. Tinawag ni Sig na nakakaawa si Helios at inasar itong pinagmumukha lang siyang isang malaking tanga. Agad na itinanggi ng batang may berdeng buhok ang paratang at iginiit na mas pinapahalagahan siya ni Gilgran kaysa kaninuman. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng ating bida na hindi ito totoo at kaya namang maabot ni Helios ang ganitong antas ng lakas sa sarili niyang kakayahan. Mayroon sana siyang talento para maging isang tunay at marangal na eskrimador, ngunit sa halip ay sinira niya ang lahat ng lasunin ang sarili ng pekeng kapangyarihan. Ito ang tuluyang nagpamukha sa batang may berdeng buhok na mawalan ng kontrol sa sarili habang isinisigaw kay Sig na manahimik ito. Ngunit malamig na ipinaalala sa kanya ng ating bida na bubunutin niya ang puting rosas kasama na ang bawat tinik na nakadikit dito. Sa mga salitang iyon, biglang tinaga ni Sig si Helios na nag-iwan ng matinding gulat sa buong arena. Paglingon sa natalong batang may berdeng buhok, sinabihan siya ng ating bida na ayusin muna ang sarili at saka subukan ulit habang dahan-dahan niyang ibinabalik ang espada sa kaluban nito. Hirap maniwala ang mga manonood sa kanilang nasaksihan matapos tuluyang pataubin ng tinaguriang walang manang bata ang magaling na si Helios sa harapan ng lahat. Samantala, binisita si Lord Gilgran ng mayordomo at magalang na pinuri ang Young Lord sa kanyang kahanga-hangang pagganap at paglilingkod.
Lumingon si Lord Gilgran upang sulyapan si Sieg sa huling pagkakataon, habang tahimik na iniisip ng ating bida na sa susunod nilang pagkikita, siguradong tatapusin na niya ang matandang necromancer. Tuluyan nang umalis ang Panginoon sa Koliseo nang walang anumang sinabi, habang dahan-dahang nilapitan ng ating bida ang katawan ng bumagsak niyang kapatid. Yumuko siya sa tabi ni Helios at kinuha ang badge of passing nito bilang patunay ng kanyang sariling halaga at tagumpay. Naglakad palayo si Sieg habang nakabulagta pa rin si Helios sa sahig at patuloy na umaagos ang masaganang dugo. Mahinang ibinulong ng talunang kapatid ang pangalan ng kanyang ama, habang lumingon sandali ang ating bida at sinabihan siyang mabuhay para sa kanyang sarili sa halip na habambuhay na habulin ang anino ng iba. Biglang lumapit ang mayordomo sa nagwagi upang pormal na batiin siya sa pagkakapasok sa mababang ranggo, at sinabing personal niyang ipaliliwanag ang lahat ng detalye tungkol sa mga magiging tungkulin nito mamaya. Pinayuhan siya ng mayordomo na magtuon muna sa pagpapagaling ngayon, pero kaswal na sinabihan ng ating bida ang matanda na huwag na lang mangialam. Ngunit pagkatapos ng sagot na yon, biglang naramdaman muli ng kanyang katawan ang isa na namang alon ng matinding sakit. Mabilis na napagtanto ni Sieg na talagang walang paraan para maiwasan ang epekto ng labis na paggamit ng mana, habang tahimik siyang pinagmamasdan ng mayordomo mula sa gilid ng may masidhing interes. Nawalan ng lakas ang ating bida at bumagsak paabante. Pero mabilis siyang sinalo ni Bell sa mga bisig nito nang may halatang pagmamalaki, at mainit siyang sinalubong bago tuluyang nawalan ng malay ang Young Master. 3 araw pagkatapos ng laban, sa isang makulimlim at maulan na hapon, makikita si Sieg sa loob ng malaking aklatan habang naghahanap sa napakaraming libro at sinaunang manuskrito sa pag-asang may makitang bakas tungkol sa sikreto sa likod ng nakakakilabot na kapangyarihan ni Lord Gilgran. Tanggap niya na kung talagang gusto niyang ibunyag ang misteryo ng necromancer, kakailanganin muna niyang patalasin ng husto ang sarili niyang mga pangil. Kahit na nakarating na siya sa starting line pagkatapos ng lahat ng oras na ito, wala pa rin siyang ideya kung saan magsisimulang humakbang. Habang patuloy sa paghahanap sa mga archive ang ating bida, isang grupo ng mga basag-ulo ang biglang lumapit sa kanya at inasar siyang mag-isa at nag-aaral na parang isang malungkot na nerd. Tinanong sila ni Sieg kung ano ba talaga ang kailangan nila sa kanya. Kaya pinaliwanag ng mga lalaki na nalaman nilang natuto umano siya ng mana at natalo si Helios dahil lang sa swerte. Mayabang na idinagdag ng isa na pumunta lang sila para makita kung ano ba talaga ang itsura sa personal ng sikat na himalang bata. Huminga ng malalim sa pagod ang ating bida at nagkomento na masyadong madaya ang laban ng 3 laban sa 1, habang nagtataka rin kung bakit patuloy na nagluluwal ng napakaraming mga hangal ang pamilyang ito. Napahalakhak ang siga at buong pagmamalaking sinabing kapag natalo nila ang lalaking tumalo kay Helios, agad ding tataas ang kanilang reputasyon. Inilabas ng grupo ang kanilang aura at isinigaw na mamatay na si Sieg. Ngunit bago pa man makahakbang ang sinuman sa kanila, biglang sumugod sa kanila ang ating bida sa kanyang normal na anyo. Agad na tumama ang isang brutal na suntok sa tiyan na nagpaikot sa mukha ng siga ng napakalakas, at malamang ay kitang-kita na ng kawawang lalaki ang kanyang mga ninuno na nagrereklamo sa mismong oras na yon. Isang tira lang ay naiwan na silang lahat na naghahabol ng hininga habang bumubula ang kanilang mga bibig. Gayunpaman, kahit sa kalunos-lunos nilang kalagayan, inamin pa rin nila na talagang napakalakas ng lalaking ito. Nagreklamo lang si Sieg na masyado silang mahina para sa pamantayan niya at sinabing wala siyang oras para sayangin sa ganitong mga kalokohan, bago inihanda sa isipan ang kanyang sarili para sa totoong laban na naghihintay pa sa unahan. Sinabihan niya ang mga gago na linisin ang kalat nila at kaswal na idinagdag na baka patawarin pa niya sila kung maayos nila itong magagawa. Nang biglang pumasok si Bell sa aklatan at sinabing kanina pa niya hinahanap ang Young Master kahit saan. Nakasanayan ng pinilit ni Sieg na paalisin siya, ngunit bigla siyang humingi ng paumanhin pagkalipas ng ilang segundo. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Bell na opisyal siyang ipinatawag ni Lord Gilgran dahil nais nitong personal na maghatid ng kautusan. Pinilit niya itong pumunta agad sa silid ng Panginoon na siyang kumuha sa atensyon ng ating bida. Naisip ni Sieg na naghintay na siya ng sapat para sa isang pagkakataong tulad nito, kaya buong kumpiyansa siyang naglakad patungo sa silid ni Lord Gilgran sa pag-asang mas mapapalapit siya sa mismong matandang necromancer. Pagdating doon, nadatnan niya si Gurika kasama ang iba pang mga kapatid na agad na ng asar dahil nahuli siya ng dating. Mapanukso nilang sinabi na nakapasok lang siya sa mababang ranggo dahil nandaya siya, kahit hindi na inabala pa ng ating bida na sumagot sa mga pangbatang paratang nila. Nagreklamo ang magkakapatid dahil sa hindi niya pagpansin sa kanila, ngunit walang pakialam na nilagpasan lamang sila ni Sieg hanggang sa may napansin siya sa pangatlong kapatid. Napansin niya ang kakaibang pakiramdam patungkol sa lalaking iyon. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng malalim, tinawag siya ng mayordomo at pinuri sa kanyang napakahusay na ipinakita noong laban ng kabilang araw. Nang walang pag-aaksaya ng oras, inihayag ng mayordomo na may dala siyang direktang utos mula mismo kay Lord Gilgran na pinagpasyahang pakinggan ni Sieg sa ngayon.
Iniuutos ng batas na iyon na maglakbay siya ng 20 oryan pahilaga at ipagtanggol ang guho ng historya sa susunod na 6 na buwan. Agad na tumanggi si Sieg sa desisyon at tinanong kung bakit, matapos niyang marating ang mababang ranggo, ay hindi pa rin siya nabibigyan ng pagkakataong direktang maglingkod sa tabi ng kanyang ama. Kalmadong sumingit ang mayordomo at ipinaliwanag na kahit maaaring mangyari rin ang pribilehiyong iyon sa paglaon, nananatiling napakahalaga ng misyong ito anuman ang mangyari. Agad na kumulo ang dugo ng bida sa matinding galit dahil para sa kanya, walang pinagkaiba ang misyong ito sa pagpapatapon sa kanya sa gitna ng kawalan. Nagsimula siyang mag-isip na baka masayang lang ang lahat ng kanyang pinaghirapan kapag umalis siya ngayon. Ngunit biglang idinagdag ng mayordomo na may isasagawang isang ritual sa mga guho ng historya pagkatapos ng 6 na buwang palugit. Ayon sa kanya, ang layunin ng ritual ay para gawing mas ganap at hindi mapapabagsak ang nakakakilabot na kapangyarihan ni Lord Gilgran kaysa noon. Agad na natigilan ang ating bida sa impormasyong iyon, kaya nagpatuloy ang mayordomo sa pagpapaliwanag na hindi mismo lilitaw ang Panginoon sa larangan ng digmaan sa loob ng 6 na buong buwan. Sa panahong iyon, tinatanggap ni Sieg ang tungkuling lipulin ang mga mahiwagang halimaw sa paligid ng lugar at tanggalin ang bawat posibleng banta bago magsimula ang ritual. Bago pa man makapag-react ng tuluyan ang ating bida, naglahad ng panibagong kondisyon mula kay Lord Gilgran ang mayordomo at inihayag na kung magtatagumpay si Sieg sa misyong ito, makatatanggap siya ng promosyon sa mas mataas na ranggo at mapapalapit pa mismo sa Panginoon. Tahimik munang pinag-isipan ni Sieg ang lahat, habang ipinaalam sa kanya ng mayordomo na nauna nang dumating ang intermediate unit sa mga guho kaysa sa schedule, kaya naman kailangan niya itong tulungan agad pagkaalis nila. Matapos maingat na pag-isipan ang sitwasyon at malamang hindi ito makakaapekto sa tunay niyang misyon, sa wakas ay nakaburi ng desisyon ang ating bida at tinanggap ang atas na misyon ng walang pag-aalinlangan. Samantala, lumipat naman ang eksena sa isang karwaheng dumadaan sa nagyayelong kaparangan. Pinahinto ng kutsero ang mga kabayo at sinabi sa kanyang mga pasahero na hanggang dito na lang ang kaya niyang puntahan. Tumalon si Belle palabas ng karwahe at agad na natuwa sa sobrang lamig ng panahon. Inayos ni Sieg ang kanyang Amerikana at nagtanong kung bakit kailangan pang sumama ng katulong hanggang dito. Gayunpaman, nasaktan siya at sinabing tungkulin niya bilang maid na paglingkuran ang kanyang master hanggang sa huli. Pagkatapos ay nagpaalam na ang kutsero at sinabi sa dalawa na ang Historia Ruins ay nasa unahan lang. Nagbabala siyang mag-inat sila habang masayang nagpasalamat si Belle sa sakay. Pagtingin sa manyebeng paligid, bigla siyang kinilig sa snow dahil ngayon lang siya nakakita nito sa totoong buhay. Biglang nag-alala ang maid dahil nagiging usok ang hininga niya at inisip kung may nakuha ba siyang kakaibang sakit. Samantala, mas nakatutok si Sieg sa mga guho habang nakatingin sa nakakakilabot na mga gusali sa malayo na parang inabandon ng headquarters ng kontrabida. Sinabi sa kanya ni Belle na dapat na silang gumalaw habang bumalik ang karwahe sa pinanggalingan nito. Pagkatapos, ipinagpatuloy ng dalawa ang paglalakad sa makapal na snow kung saan si Sieg ang nangunguna sa daan. Kinalaunan ay huminto muna sandali si Belle para humabol ng hininga. Tinanong ng ating bida kung ayos lang siya at sinimulang asarin, nagtataka kung anong nangyari sa sobrang sigla niya kanina. Inamin niyang hindi niya inaasahang ganito kahirap maglakad sa snow. Pero sinabihan siya ni Sieg na kontrolin ng maayos ang kanyang paghinga. Kundi ay masisira ang kanyang mga baga dahil sa lamig. Nang may makitang kuweba sa unahan, nagpa siya ang ating bida na tapusin na ang araw at magpahinga roon para sa gabi. Kalaunan, umupo si Belle sa harap ng malaking apoy, pinapainitan ang sarili na parang frozen chicken na kakalabas lang sa freezer. Binalaan siya ng ating bida na talagang malupit ang kalikasan, kaya hindi siya dapat magpakampante rito. Biglang naghinala ang maid at sinabing dapat ay first time din ni Sieg sa snow. Sumakay na lang siya rito, ngunit sa loob-loob niya, naalala niyang pang 12 beses na niya ito. Sinimulan niyang halungkatin ang mga bag ni Belle at nagulat nang malamang halos puro damit niya ang laman ng mga ito. Agad na nataranta si Belle, pero pinatigil siya ni Sieg bago pa siya makapagpaliwanag at hinagisan ng isang jacket sa mukha. Tiniyak niya rito na ayos lang siya at sa halip ay sinabihang magpainit at matulog na dahil maaga silang maglalakad ulit kinabukasan. Napangiti si Belle na parang batang babae at niyakap ang jacket malapit sa kanyang mukha. Samantala, sa malayo, ilang hindi kilalang nakabalabal na figura ang tahimik na nagmamasid sa ating bida mula sa mga anino. Mahimbing na natutulog ang maid sa loob ng kanyang sleeping bag habang tahimik na nagbabantay si Sieg malapit sa bunganga ng kuweba. Hindi pa ito alam ni Belle, pero ang nagyelong lupaing ito ay puno ng mga mapanganib na magical beast kasama ng sikat na Gruzik clan. Ang buong angkan ay binubuo ng mga malulupit na mandirigma na tinuturing ang nagyelong impyernong ito bilang kanilang tahanan. Madalas silang sangkot sa iligal na bentahan ng armas kasama ng karaniwang negosyo ng kidnapping at trafficking. Ang mabangis nilang reputasyon ang nagpasikat sa kanila sa underworld, at hindi kailanman nakalimutan ni Sieg ang nakakatakot na mga maskara na lagi nilang suot. Naalala niyang ang kasalukuyan niyang misyon ay patayin ang mga mapanganib na halimaw at iba pang kalaban sa rehiyon.
Bigla niyang naintindihan kung ano talaga ang tunay na ibig sabihin ng misyong iyon. Pagbalik sa realidad, agad na naging alisto ang ating bida matapos mapansin ang paggalaw sa malayo. Napansin niya ang isang kumikinang na bagay sa malayo at muntik nang hindi maiwasan ang palasong sanay tumama sa kanyang ulo. Nang suriin itong mabuti, napagtanto niyang ito'y isang palasong may mana, kaya agad niyang naisip na hindi mga magical beast ang umaatake. Mahigpit na ibinalot ang kanyang kapa sa sarili, lumabas siya habang nagsimulang umulan pa ng maraming palaso patungo sa kanya. Ginamit ni Sieg ang kapa bilang kalasad habang ang mga figura sa malayo ay dahan-dahang lumalapit sa paligid ng kuweba. Mabilis niyang napagtanto na ang grupong ito ay binubuo ng mga bihasang mandirigma base sa pagiging planado ng kanilang pag-atake. Gayunpaman, hindi siya natinag kahit kaunti habang hinablot ang kanyang espada at sumugod ng diretsyo sa kanila. Gamit ang kakayahan niya sa kidlat, pinagpapapatay ng ating bida ang mga umatake bago tuluyang huminto sa huling natira. Nagsimulang pagpawisan ang lalaking nakabalabal habang nakatingin sa espadang nakatutok ng diretsyo sa kanyang lalamunan. Agad siyang sumuko pero ayaw pa rin ni Sieg na ibaba ang kanyang bantay. Nahulaan ng ating bida na hindi sila miyembro ng Brusik clan dahil walang nakasuot sa kanila ng nakakatakot na maskara at agad na humingi ng paliwanag. Kinakabahang umiti ang takot na lalaki bago dahan-dahang ipinakita ang sagisad sa kanyang dibdib. Mabilis niyang ipinaliwanag na kasama siya ni Sieg sa iisang unit at sinabing ang lahat ng ito ay isang palakaibigang hazing lang para sa bagong recruit. Nagulat ang ating bida doon. Maya-maya lang, may biglang sumigaw mula sa likuran niya, humanga dahil hindi naman pala walang silbi ang baguhan. Ang boses ay mula sa isang halos nakahubad na babaeng may asul na buhok na nakasakay sa itim na kabayo. Humingi siya ng tawad para sa magaspang na pagsalubong ng kanyang mga junior at nagpakilala bilang Captain Perrier, ang bagong kapitan at master ni Sieg. Nang marinig ang insulto mula sa halos nakahubad na babae, nairita na agad siya dito sa simula pa lang. Muli siyang inasar ng Lady Captain at inutusang tandaan na ang nararapat niyang pwesto ay sa imburnal. Nang tawagin niya itong mayabang, tinuya siya nito dahil natalo pa ng isang talunan ang kanyang pinakamamahal na nakababatang kapatid. Nagulat si Sieg nang ibunyag niya na siya ang noonan ni Helios. Sinubukan niya itong asarin tungkol sa paghihiganti, ngunit nilinaw ng Lady Captain na wala siyang pakialam kahit natalo pa ang kapatid niya. Sinusunod niya ang kasabihan ng pamilyang Gilgrand na ang kapangyarihan ay hustisya at ang kahinaan ay kasalanan. Matapos ang mainit na sagutan, pumunta sila para sunduin si Belle. Nang makita ng maid niya ang dalawang weirdo na nakayuko sa kanya, habang natutulog siya, muntik na siyang himatayin. Sinabi ng Alipores ni Lady Perrier na talagang dinala ng tanga ang kanyang maid sa isang misyon. Sinumpa ng ating bida na pinilit niyang sumama, habang naguguluhan si Belle kung bakit nandito si Lady Perrier sa gitna ng kawalan. Kahit pa, sinamahan siya ng dalawa pabalik sa Historia Ruins. Sa daan, tinanong ni Belle kung anong nangyari habang tulog siya, kaya ipinaliwanag niyang hinahanap daw siya ng mid-rank captain na ito para kaladkarin sa mga guho. Dahil kuryoso, tinanong ni Belle ang stripper kung hindi ba siya nilalamig kahit halos wala siyang suot na damit. Doon mismo, biglang may naramdamang paparating ang kapitan at si Sieg. Walang ano-ano'y gumuho ang lupa sa ilalim nila at nahati ang grupo sa dalawa. Lumabas ang isang napakalaking ahas na may maiitim na kaliskis at panga na sapat para lunukin ng buo ang buong pamilya Gilgrand. Napanganga ng husto si Belle habang ang ating bida ay agad na naging handa sa laban. Interesadong makita ang kakayahan ng lalaking nagpahiya sa kapatid niya, mayabang siyang sinabihan ng Lady Captain na ipakita ang kanyang kaya. Dahil hindi natuwa, tinanong niya kung bakit siya makikinig sa isang halos nakahubad na bayaran. Ipinaalala nito na siya ang nakakataas sa unit at magdedesisyon kung mananatili ba siya o masisipa palabas. Walang nagawa ang ating bida kundi lumaban habang gumagapang papunta sa kanila ang maitim na ahas. Sinabihan niya itong buksang maigi ang mga mata dahil magpapakitang gilas siya. Muling humarap sa kanya ang maitim na ahas at umatake mula sa ibaba habang ang buntot nito'y nakatutok diretsyo sa kanya. Nahirapan si Sieg na makahanap ng butas sa depensa. Hindi rin nakatulong ang walang tigil na pang-aasar ng Lady Captain, tinatawag siyang puro dakdak at walang binatbat. Naiinis sa walang hinto nitong dada, sinigawan niya ito na manood at may matutunan. Nakatayo mismo sa harap ng ahas, hinugot niya ang kanyang espada at direktang inatake ito. Sa isang banayad na galaw, nahiwa ng kanyang espada ang malaking katawan ng halimaw, at mumiti siya ng may pagmamalaki sa mukhang madaling panalo. Pero, nawala ang ngiting iyon nang mapagtanto niyang hindi man lang siya nakaiwan ng galos sa mga kaliskis nito. Ipinaalam sa kanya ng Lady Captain na ang baluti ng Darkscale Serpent ay mas matigas pa sa titanium. Ang mahihinang atake ng espada niya ay hindi sapat para hiwain ito ng maayos. Kaya ngayon gusto niyang makita kung anong susunod na gagawin ng maingay na mahinang ito. Matapos magpasalamat sa walang kwentang lektura nito, nag-iba ng diskarte ang ating bida. Gamit ang mana para palakasin ang kanyang katawan at espada, muli siyang sumugod sa ahas na animoy gumagamit ng steroid. Natahimik sa pagkabigla ang Lady Captain nang makita kung gaano kasiksik niya kayang tipunin ang kanyang mana.
Tanging ang mga advanced swordsman lang ang nakakapag-ipon nito ng ganoon para sa matinding kapangyarihan habang kakaunti ang nagagamit. Napangisi siya matapos mapagtanto na hindi siya binigyan ng special exception title ng walang dahilan. Sa ilang sandali, tumpak na nahiwa ni Sieg ang iba't ibang parte kung saan pinakanipis ang mga kaliskis ng ahas. Kahit ganoon, kulang pa rin siya ng lakas para makapagbigay ng nakamamatay na pinsala at matalo ito. Pinanood niya itong manatiling kalmado habang inuudyukan ang kalahating bulag na ahas at inaakit diretsyo sa pwesto niya. Parehong humanga at naiirita sa makapal niyang diskarte, naghanda siyang lumaban. Tumalon patabi ang dalawa habang sumugod ang ahas, at binaon ni Lady Perrier ang kanyang sibat ng malalim sa katawan nito. Na may pilyong ngiti, nagpasalamat ang ating bida sa kanyang magandang tulong. Pagkatapos noon, pinakawalan niya ang kanyang aura, at ginawang palakol ang kanyang espada para ibigay ang huling tira. Napasigaw sa sakit ang kawawang ahas ng brutal na pinugot ng kanyang palakol ang makapal na kaliskis nito tulad ng mantikilya sa ilalim ng mainit na kutsilyo. Pagkatapos ng laban, patakbong lumapit sa kanya si Belle habang nag-aalala kung nasaktan ba siya. Sinabi niyang ang coat lang niya ang napinsala, kaya mabuti na lang at may dala siyang ekstrang damit. Sa kabilang banda, napilitang aminin ni Lady Perrier na hindi naman pala siya lubos na walang silbi. Humarap ang ating bida sa kanya na may mayabang na ngiti at sinabihan ang tsundere na aminin na lang na hangang-hanga siya sa kanyang galing. Sumagot ang kapitang sobrang hirap para makabili ng damit na tahimik na lang siyang sumunod at makipagkita sa kanyang eskwadron. Talagang balak siyang trabahuhin na parang isang manggagawang kulang sa sahod. Nagbalik tanaw ang ating Sword Saint sa isang lumang alaala. Napansin ni Hana na hindi siya umaasta gaya ng dati at tinanong kung ano ang bumabagabag sa kanya. Inamin niya na malungkot siya dahil hindi nagiging usok ang hininga niya sa malamig na hangin. Nabanggit din niyang nakakapagtaka na napakalamig pa rin kahit huminto na ang bagyo ng yelo. Tinukoy ni Hana ang malinaw na katotohanan na nakatayo sila sa pinakamataas na bundok sa kontinente. Ipinagmalaki niya ang kanyang nalalaman na nagpapaliwanag na masyadong tuyo ang hangin sa itaas ng bundok kaya hindi magiging usok ang hininga niya. Bumilib ang kanyang utak kuweba sa kaalaman nito kaya pinuri niya siya. Pero mapagpakumbaba siyang sumagot na nagbabasa lang siya ng maraming libro. Nawasak ang pride niya nang sabihin nito na ang mga librong iyon ay literal na nakatambak lang sa study room niya. Dahil ayaw niyang lalong masira ang pride niya, sinabi niyang expert siya sa labanan kaya ipinaubaya na niya ang pag-aaral dito. Ngumiti lang ang asawa niya at sumagot na minsan ay mas matalas pa sa anumang espada ang kaalaman. Ang huling bagay sa alaala niya ay ang mainit at mapagmahal ng ngiti nito. Pagbalik sa kasalukuyan, mas tahimik kaysa dati ang lahat sa squad. Nakapagtataka ito para kay Belle kaya nagtanong siya kung may dahilan sa malungkot na katahimikan. Humarap siya kay Belle at diretsahang pinaalalahanan ito na hindi sila nagpipiknik lang sa tundra. Sinabi ni Belle na dahil sa katahimikan ay tila bumabagal ang oras. Pakiramdam din niya ay mas malamig ngayon kaysa kahapon at nagiging usok na rin ang hininga niya. Sa pag-alala sa paliwanag ni Hana, itinuro niya kay Belle na ang mas malamig na hangin ang dahilan kaya mas mabilis na nawawala ang init pataas sa langit. Pero hindi ibig sabihin niyan na bumabagal ang oras sa mapanganib na lugar na ito. Napamangha at natakot ng sabay si Belle sa kapaligirang puno ng yelo. Bigla siyang nagtanong kung kailan pa ito naging napakagaling sa mga bagay tungkol sa mundo. Habang inaalala ang nakaraan, aksidenteng nasambit ni Sieg ang pangalan ni Hana at sinabing siya ang nagturo sa kanya ng mga bagay na ito. Nang magtanong si Belle kung sino si Hana, na-realize niyang nagkamali siya. Dahil pagod na sa kadadaldal ni Belle, sumingit si Lady Perrier at sinabing pag-usapan na lang nila ang mga bagay na may silbi. Tinanong niya si Belle kung ano ang alam nito tungkol sa Gruzik clan, at ipinaliwanag ni Belle na narinig niyang isa itong malupit na underground syndicate na nagpapatakbo ng mga iligal na operasyon sa bawat nasyon. Ibinunyag ng kapitan na ang mga natatabunan ng yelong bundok na ito ay teritoryo ng Gruzik clan noon pa man, kaya malaki ang posibilidad na pinapanood sila habang nag-uusap. Nagsimulang manginig si Belle sa isiping iyon dahil narinig din niya ang mga balita na nagtatraffic ng mga babae at bata ang clan. Dahil tiwala sa sarili, naniniwala ang Lady Captain na hindi sila mapupuntirya. Hinahabol kasi ngayon ng clan ang isang sikretong kayamanan na nakatago sa Snake River, ang espadang Chronogaius. Ang pagkarinig sa pangalang iyon ay agad na nagpaalarma sa isipan ni Sieg. Ang kambal na espada ng Sword Saint ay pinaniniwalaang nawala sa ilog noong dakilang digmaan. Kakaiba ang pamilyaridad ni Belle sa pangalan, kaya kinumpirma ng Lady Captain na pag-aari ito ng Sword Saint na tinalo ng kanilang Panginoong Gilgran. Tinapos pareho ng makapangyarihan nilang Panginoon ang Sword Saint ng Kiltia Empire at ang Sage ng Magic Kingdom sa listahan nito noong digmaan. Inamin niya na gusto niyang makuha ang isang kayamanang sikat na sikat para mapunta sa mga libro ng kasaysayan kung mahahanap nila ito. Kaya naman hindi niya hahayaang maunahan sila ng Gruzik clan na makuha ito. Ang pagkarinig nito ay nagpainis kay Sieg kaya sa sobrang higpit ng kuyom ng kamao niya ay nabutas ang water bag niya. Kaswal na nagkomento ang kapitan na gusto niyang makita mismo ng sarili niyang mga mata kung gaano ba talaga kalakas ang Sword Saint na yon.
Ibinunyag ni Sir Bald Knight na isang buong taon na nilang hinahanap ang maalamat na sandata. Sa kasamaang palad, ang tanging clue na nahanap nila ay isang nakakalitong bugtong tungkol sa kinaroroonan nito. Dahil doon, sinabi ng lalaki na itataya niya ang balbas niya na wala rito ang pambihirang espada. Pero iba ang iniisip ni Sig. Na-realize niya na ang kakaibang pakiramdam na sumusunod sa kanya sa buong paglalakbay ay konektado sa kambal ng orihinal niyang espada. Napabuti na niya ang kanyang mana control at mga galaw sa bagong katawang ito. Ang tanging pumipigil na lang sa kanya ngayon ay isang sandatang kakayanin ang kanyang buong lakas. Sa kaibuturan niya, nangangako siyang hindi niya hahayaang makuha ng iba ang espadang iyon kung mahahanap nila ito. Biglang huminto ang kabayo ng Lady Captain. Napatingin ang lahat sa kakaibang figura na nakatayong mag-isa sa gitna ng kawalan. Pagkatapos itong titigan, agad na nakilala ni Lady Perrier kung sino ang nakamaskarang figura. Nagpanik si Belle at inisip na yon ang halimaw na sumampal sa lola niya. Inutusan siya ng ating young master na kumalma. Mukhang personal na pumunta ang Gruzik clan para bigyan sila ng mainit na pagtanggap. Hindi natakot na harapin ang buong squad niya at mumiti ng malapad ang nakamaskarang mandirigma. Wala pang ilang segundo, mas marami pang nakamaskarang mandirigma ang lumabas mula sa likuran niya. Pagkatapos nilang palibutan ang squad, nagpanik si Belle sa pag-iisip na katapusan na nila. Sa isang matalim na titig sa likod ng kanyang maskara, inutusan ng leader na mandirigma ang binata na sabihin ang kanyang pangalan. Natutuwa si Sig na makita ang mga insekto na kumikilos na parang sila ang may-ari ng bundok. Sa isang malakas at nakakakilabot na boses, buong pagmamalaki niyang idineklara na ang pangalan niya ay Sig Proud. Dahil mayabang tulad ng dati, inutusan niya ang leader nila na sabihin ang lahat ng nalalaman nito tungkol sa Great Sword ng Sword Saint. Kung hindi, siya ang susunod na mamamatay. Hindi bilib sa kanyang ugali, sinuri siya ng mandirigma gamit ang matalim nitong tingin. Pagkatapos ay bigla na lang siyang lumingon at kaswal na naglakad palayo. Sumigaw ang binata na pandaraya ang pagtakbo pero nagpatuloy lang sa pag-alis ang mandirigma. Sinabihan siya ni Lady Perrier na huwag nang sayangin ang hininga sa mga walang kwentang tao. Nakatuon ang pansin niya sa mga tunay na banta na mukhang handa na silang pagpirapirasuhin. Uhaw sa dugo ang mga Gruzik at malinaw na wala silang planong mag-iwan ng sinumang buhay. Sa ilang segundo lang, pinalibutan nila ang buong grupo nang hindi nag-iwan ng kahit anong puwang para makatakas. Sa pagkakita sa ganitong antas ng taktikal na koordinasyon, talagang humanga si Sig. Kumbado na nagtaka si Belle kung makakaligtas ba ng buhay ang kanyang young master ngayon, pero sinabihan siya ng Bald Knight na lumayo at intindihin muna ang sarili. Pagkautos ng Lady Captain sa kanyang squad na ipakita ang galing nila, agad na nag-alab ang mga tauhan niya. Habang pinapanood siyang nababalot ng nagliliyab na pulang aura, na-realize ni Sig na talagang karapat-dapat siya sa titulo na intermediate rank captain. Pagkatapos nyon, isang malupit na labanan hanggang kamatayan ang sumabog sa buong larangan ng digmaan. Sinubukan ng isang archer ng Gruzik na patamaan ng palaso ang kapitan, pero kaswal lang itong tinabig ng babae gamit ang kanyang espada na parabang pumapalo lang ng lamok. Sa pagpanood sa kanyang pag-araro sa lahat ng itapon sa kanya, maging ang mga Gruzik ay nagsisimula ng magtaka kung tao ba siya. Pinag-aralan siyang mabuti ng binata habang nakikipaglaban at na-realize nito na ang kanyang mana control ay mas mataas kaysa kay Helios. Siguradong hindi magiging madaling talunin siya maliban na lang kung alam na niya ang estilo ng pakikipaglaban nito. Tumawa ng may pagmamalaki ang Bald Knight habang pinupuri ang kapitan. Ang kanyang husay sa laban ay laging sumasalamin sa kanyang reputasyon bilang Spear Bullet Princess ng digmaan. Nagsimulang maghiyawan ang simp squad ng kapitan para sa kanya. Mas lalo lang siyang ginanahan sa paghihiyawan nila at nagpabago sa kanya bilang isang mas malaking banta. Sobrang naabala si Sig sa pagiging simp nila kaya hindi niya napansin ang isang mandirigma ng Gruzik na umaatake sa kanya. Bago pa makatama ang lalaki, binasag ng kapitan ang bungo nito gamit ang isang malupit na sipa mula sa kanyang bota. Siguradong naiinggit ngayon ang mga weirdo dyan sa lalaking yon. Habang nakatayo sa ibabaw ng mandirigma ng Gruzik, inutusan niya ang iba na tumigil sa katititig at kumilos. Kung hindi, nagbanta siyang isaksak ang kanyang sibat sa kung saan hindi nasisinagan ng araw at susunugin ito. Habang matutuwa ang ibang lalaki rito, ayaw namang madamay ni Sig at nagdesisyong oras na para magpasikat. Pinaigting niya ang kanyang mana hanggang sa maging isang makapal na balabal sa kanyang katawan, kaya nagulat si Perrier na kaya nitong gumamit ng parehong skill na tulad niya. Naging sobrang bilis niya kaya ang isang simpleng talon ay nagpapatalsik sa kanya pasulong na parang isang bala. Ang puwersa ng kanyang atake ay nagpatilapon sa kaawa-awang Gruzik warrior na parang bowling pin. Ang mas nakakabilib para sa Lady Captain ay ang perpektong kontrol at eksaktong asinta sa likod nito. Matapos ipagmalaki ang sariling teknike ng kapitan sa mismong harapan nito, mayabang na sinabi ni Sig na gusto niya ito, kaya plano muna niyang hiramin ito. Nagsimula siyang irespeto ng Bald Knight, habang ang ibang sundalo ay muntik nang masiraan ng bait nang makita ang isa pang lalaki na nagkopya sa signature move ng kapitan matapos lang itong makita ng isang beses. Saktong naiinis na ang kapitan dahil dito, biglang nagpanik ang kanyang mga tauhan.
Isa pang malaking squad na may hindi bababa sa 30 mandirigma ang sumugod sa kanila ng napakabilis na nagkumpirma na ang naunang grupo ay scout team lang. Dahil nakitang lumalala na ang sitwasyon, inirekomenda ng binata ang isang taktikal na pag-atras. Pero tinawag siyang duwag ng kapitan na walang laman ang utak dahil hindi pa sila nawawalan ng kahit isang sundalo. Pinaalalahanan niya si Utak Ibon na hindi naman talaga nila misyon na labanan ang mga Grusik. Sa simula pa lang, nandito lang siya para sundan ang isang lead tungkol sa kanyang Great Sword. Umaasa pa rin siyang papasok ang mga salita niya sa bungo nitong mas makapal pa sa kanya, binalaan niya itong sasayangin lang nila ang buhay nila sa wala. Bilang tugon, binigyan siya ng kapitan ng malamig na titig at inakusahan siyang itinatago ang kanyang buong potensyal. Nabigla sa hindi inaasahang akusasyon, napatahimik siya. Ipinagpatuloy ni Perrier ang pagpapaliwanag na ang pagkopya sa tekniki niya ay nangangailangan ng expert level na mana control. Kahit pa napanood na siyang gamitin ito ng daan-daang beses, hindi man lang ito magawang gayahin ng maayos ng kanyang mga pinakamagaling na tauhan. Pero sa hindi inaasahang paraan, nagawa ito ni Sieg sa unang subok. Ang kontrol niya sa mana at ang kanyang mga galaw ay napakahusay rin para sa kanyang edad. Kaya inasar niya si Sieg at sinabing nakakagulat na mapurol ang survival instincts niya para sa isang taong ganoon kagaling. Nainis si Sieg sa sobrang tumpak niyang pagsusuri, pero hindi ngayon ang oras para makipagtalo. Biglang sumeryoso ang kapitan at sinabing mamaya na niya ito asikasuhin. Sa ngayon, maupo muna siya at manood habang nilulupig nito ang kalaban. Nalito siya sa ibig nitong sabihin at natulalan ng sumambulat mula sa kapitan ang isang nakakapanghilakbot na aurang mas malakas kay Sarati. Nataranta si Sir Bald Knight dahil mukhang mas lalo pa nitong isasagad ang lakas niya. Pilit pa ring iniintindi ang nangyayari, tinanong ni Sieg sa baliw na babae kung anong kahibangan ang gagamitin niya, pero sinabihan sila ni Sir Bald Knight na kailangan na nilang lumayas agad doon. Matapos iyon, lumundag ng mataas sa himpapawid si Lady Perrier at bumulusok ng diretsyo pababa. Nawalan ng katinuan ang lahat ng mandirigmang Grusik nang bumagsak siya sa kanila na parang bulalakaw na handang durugin sila sa yelo. Sandaling humanga si Sieg sa kanyang nakakabaliw na lakas, pero napansin niyang biglang nagkabitak ang yelo sa kanyang paanan. Doon niya napagtanto na pumalpak ang kapitan. Sinigawan niya ang babae na tumigil dahil manipis na yelo lang ang tinatapakan nila. Sa kasamaang palad, hindi siya marinig ng kapitan dahil sa ginagawa nitong atake na tinatawag na Thunder Spear Hammer. Tumilapon na parang mga manyikang basahan ang mga mandirigmang Grusik. Samantala, buong pagmamalaking mumisi si Lady Perrier, ipinagyayabang ang nakakikilabot na lakas ng pamilya Proud. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon nang magsimulang yumanig ng matindi ang lupa sa ilalim nila. Sumigaw ang bida natin, naguguho na ang lupang kinatatayuan nila. Pagkaabot ng kanyang babala sa pandinig ng babae, isang dambuhalang bitak ang humati sa nagyayelong lupa sa ilalim nilang lahat. Inakala ng nahuhulog na kapitan na lindol lang ito, pero agad na pagtanto ni Sieg na hindi ito pangkaraniwang pagyanig. Isang malaking bangin ang bumubuka sa ilalim nila. Pinigilan ni Sir Bald Knight si Bell bago pa siya makatakbo palapit sa kanyang amo. Dahil walang malapit na makakapitan, dumiretso ang dalawa sa pagkahulog sa dambuhalang bitak ng yelo. Nalilito at nasindak, napaisip ang lahat sa itaas kung ano ang mangyayari sa kapitan at sa batang amo matapos mahulog mula sa ganoong kataas na lugar. Kahit si Gojo ay matitodas kapag nahulog siya sa hukay na sobrang lalim na hindi na makita ang ibaba. Habang nahuhulog pa rin sa malaking bitak ng yelo, tinawag ng bida natin na walang utak si Perrier. Mas malaki pa ang dibdib niya kaysa sa kanyang yi kung hindi man lang niya naisip na mangyayari ito matapos gumamit ng ganoon kapinsalang kakayahan. Gumanti ang mabangis na kapitan at sinabing iyon na ang pinakamagandang desisyon. Patuloy na nilait ng dalawa ang isa't isa hanggang sa mapansin nilang malapit na sila sa ibaba. Naramdaman ni Sieg ang kakaibang agos ng liwanag na dumadaloy patungo sa malaking kuweba. Sinabihan ni Kapitan Perrier ang bida natin na huwag magpalinlang sa kumikinang na ilaw at mag-focus sa paglanding maliban na lang kung gusto niyang mamatay sa pagbagsak. Kaya pareho nilang inilabas ang kanilang buong lakas laban sa lapag ng bangin upang mapigilan ang kanilang pagbulusok. Matapos ang matagumpay at sumasabog na pagbagsak nila, sinabi ni Sieg na mas naintindihan na niya ang ugali nito at iginiit na mas barako pa siya kaysa sa kapatid niyang lalaki. Agad namang sumagot si Kapitan Perrier na hindi siya ang problema. Sadyang reklamador lang masyado ang mga lalaki ngayon. Isinantabi muna iyon, wala silang ideya kung paano akyat pabalik mula sa bitak ng yelo, kaya iminungkahi niyang pumili na lang ng direksyon at magpatuloy sa paglalakad. Sa pinakamagandang sitwasyon, baka makahanap sila ng daan patungo sa paanan ng bundok. Dahil pagod na siyang kasama itong maglakad, sinabi niyang maghiwalay na muna sila at senyasan ang isa't isa kung may makita silang kapaki-pakinabang. Sumang-ayon si Sieg, pero binalaan niya ang babae na kumalma at subukang huwag magdulot ng panibagong pagguho sa kanyang mga senyas. Pagkatapos noon, nilibot niya ang nagyelong kuweba na puno ng kakaibang arkitektura. Habang papalayo siya, lalo niyang napapansin na may kakaiba. Masyadong matigas ang yelong bumabalot sa mga pader para maging ordinaryong yelo.
Mas pakiramdam nito ay isa itong obsidian dahil hindi man lang niya ito magasgasan nang hindi nilalagyan ng mahikat mana ang kanyang espada. Nakakapagtaka rin para sa kanya na mukhang walang katapusan ang palikulikong ilog. Biglang pumasok sa isip niya ang mga sinabi ni Kapitan Perrier tungkol sa kayamanang nakatago sa ilog na walang iba kundi ang malaking espada ng banal na espadahin. Eksakto habang iniisip niya ang pakay ng angkan ng Bruzik, isang nagyelong talim ang biglang lumitaw malapit sa kanyang leeg. Hindi niya naramdaman ang mandirigmang Bruzik hanggang sa huling sandali. Kaya pinuri niya ang mga mandirigma ng angkan na laging bumibilib sa kanya dahil sa nakakabaliw nilang husay. Nagulat ang lalaki nang marinig ito sa isang bata, kaya inutusan niya itong magpakilala. Samantala, mabilis na nakilala ni Seg ang mandirigma dahil sa galing nitong mag-obserba. Bahagi siya ng grupong nakalaban niya kanina. Ipinakilala ng bida natin ang sarili bilang sisig ng pamilya Proud at matapang na inutusan ang Bruzik na ibigay ang impormasyong gusto niya. Sa pag-akalang nilalapastangan siya nito, inilapit pa lalo ng mandirigma ang kanyang talim sa lalamunan ni Seg. Nag-iwan lamang ng nakapanginginig na hamog sa paligid ang estilo ng kanyang pananandatang gumagamit ng tubig. Malamig siyang sinabihan ng mandirigmang Bruzik na labis na kinamumuhian ng mga tao niya ang maruming dugo ng mga Proud. Sila ang dahilan ng pagyurak sa dangal ng kanyang angkan. Hindi inalintana ang maliit na hiwa sa pisngi, tinanong ni Seg kung ano pang dangal ang natitira sa kanila matapos tumakbo ng lalaki nang pinulbos ang kanyang mga kasamahan. Inis sa kanyang mapagmataas na ugali, nilinaw ng mandirigma na kinamumuhian niya ang aroganteng tingin sa mga mata ni Seg. Hinala niya ay hinahanap din ng angkan ni Gilgran ang maalamat na espada. Ibig sabihin ay masyado talagang mapanganib ang sandata ng banal na espadahin para pabayaan na lang itong nakakalat. Dahil labis na nalilito, tinanong ni Seg kung anong kalokohan ang pinagsasasabi ng lalaki. Naubusan ng pasensya ang mandirigma at inisip na nagmamaang-maangan lang ito. Dinedeklara niyang hindi mapipigilan ng kaunting pag-arte ang angkan ng Bruzik sa pag-abot ng kanilang layunin. Titig na titig sa kanya, nangako ang mandirigma na gagamitin niya ang talim ng banal na espadahin upang katayin si Gilgran at ubusin ang buong angkan nito. Isang malakas na aura ang sumabog sa kanyang paligid habang naghahanda siya sa paglaban. Bahagyang nagulat ang bida natin na gusto pang makipagbasagan ng mukha ng baliw na ito sa ilalim ng lupa kung saan pwedeng gumuho ang buong kuweba anumang oras. Dagdag pa roon, mukhang naniniwala talaga ang Bruzik na may angking napakalakas na kapangyarihan ang malaking espada na kayang magpabagsak kay Gilgran. Dahil pati ang angkan ng Bruzik ay naniniwala rito, kampante na siya ngayon na may bentahe ang espada laban sa misteryosong kapangyarihan ni Gilgran. Plano sana niyang kumuha ng mas malakas na sandata balang araw, pero ngayon kailangan na talaga niyang bawiin ang kanyang pinagkakatiwalaang espada. Nang hindi na nag-aaksaya ng mga salita, diretsyo silang sumugod sa isa't isa. Ang salpukan ng kanilang mga espada ay lumikha ng isang malaking hukay. Noong una, dahil pareho silang tumalsik patalikod, mukhang magkatapat lang ang kanilang lakas. Ngunit nang muling makipagbanggaan si Seg sa kanya, agad niyang napagtanto na mas malakas ang lalaking ito kumpara sa ibang mandirigmang Bruzik na nakalaban niya kanina. Isang malaking dahilan niyan ay ang nakakabaliw nitong husay sa paggamit ng espada. Kasabay nito, dahil sa tindig at lakas ni Seg, napagtanto rin ng mandirigmang Bruzik na hindi siya pangkaraniwang bata lang mula sa pamilya Proud. Eksakto noong sa seryoso na ang laban, biglang bumitak ang lupa dahil sa isang malaking siwang at sinira ang kanilang sabupaan. Habang litong-lito ang mandirigma sa biglaang lindol, inakala agad ng bida natin na iyon na naman ang babaeng panaylaman ang utak na nagpapadala ng napakalakas na senyas. Agad pagkatapos noon, isang may 3 ulong dragon ang sumambulat mula sa ilalim ng nagyayalong lupa. Nakilala ito kaagad ng mandirigmang Bruzik at tinawag na sinaunang halimaw. Dahil malinaw na mas alam ng lalaki ang tungkol sa higanteng butiki kaysa sa kanya, nagmungkahi si Seg na magkampihan muna sila bago ituloy ang kanilang laban. Pagkatapos ng lahat, hindi nila pwedeng baliwalain ang dambuhalang butiking ito lalo't kaya nitong gibain ang buong kuweba anumang oras. Naintindihan ng mandirigmang Bruzik na wala siyang magagawa kaya napilitan siyang sumang-ayon. Gayunpaman, nagbigay pa rin siya ng munting babala sa bida natin na sa oras na bumagsak ang halimaw na ito, siya na ang susunod.